Namasukang kasambahay si Rica sa isang bilyonaryong Arabo. Hindi niya inaasahang ang magiging trabaho niya pala rito ay alagaan ang anak nitong may autism. Katulad ng anak niyang pumanaw na 1 taon nang nakalilipas, si Samuel ay isang agresibong bata ngunit hindi inaasahan ni Rica na napaamo niya ito sa pamamagitan ng isang kanta. Ngunit hindi magiging madali para kay Rica ang lahat dahil isang araw ay nagbalik ang ina ni Samuel na si Nadia at nasaksihan ni Rica kung paanong gusto muli nitong saktan si Samuel. Maililigtas kaya ni Rica si Samuel sa kamay ng masamang ina at mapapaniwala ang amo na mabuti siyang tao? Narito na naman po ang inyong lingkod na si Mr. Hope at sabay-sabay nating tunghayan ang kwentong ito na muli na namang magbibigay sa ating lahat ng inspirasyon at pag-asa. Dito pa rin sa ating mga pambihirang kwentong buhay. Mahinang himig ni Rica habang nagtutupi ng damit at hinahaplos ang larawang naiwan sa kanya ng kanyang anak. Kinakanta mo na naman yan, Rica. Una ni Tatay Rogelio kay Rica na sumilip sa kwarto ng dalaga. Itay, kayo pala. Namiss ko lang ho ang anak ko. Halata ko nga, 1 taon na palang lumipas. Parang ang bilis ng panahon. Opo, itay. Pero para bang hindi ko pa rin tanggap. Tumulo ang luha sa pisngi ni Rica habang ipinagpapatuloy ang pagtutupi ng damit at pagkanta. Si Rica ay isang 30 taong gulang na babae na naninirahan sa isang lumang bahay sa Santa Lucia. Pamana pa ito sa kanya ng kanyang lola at naging saksi ang bahay na ito sa buong buhay niya. Noon ay napupuno ng matatamis na halakhak ang bahay. Ngunit 1 taon nang nakalilipas nang magdalamhati siya dahil ang nag-iisang anak ni Rica ay pinagpahinga na. Ang kasalukuyang damit na itinutupi niya ay hindi sa kanya, kundi sa kanyang mahal na anak na isa na ngayong anghel. Alam ko naman yun. Parang kailan lang din ang iwan ako ng nanay mo. Sambit naman ni Tatay Rogelio na ama ni Rica. 54 years old na ang lalaking ito at matagal na ring byudo. 1 taon na rin ng 2 na lamang sila ni Rica ang naninirahan sa bahay. Ganun talaga ang buhay. May umaalis, pero may dumarating. Dagdag pa ng matanda. Wala na sigurong darating sa akin, tay. Kahit ang tatay ng anak ko ay iniwan na rin ako noon. Malapit na nga ho akong masanay sa mga taong nangiiwan. Wala na ho sigurong masasakit pa rito na ang batang iniluwal mo, binigyan mo ng pagkakataong mabuhay, ay kukunin din ng Panginoon. Kung meron lang sana akong sapat na pera noon para ipagamot siya sa sakit niya, hindi siya mawawala sa akin. Lumapit naman si Tatay Rogelio at umupo sa tabi ng anak. Hinaplos nito ang ulo ni Rica habang umiiyak. Rica, wala kang kasalanan. Ginawa mo ang lahat. At isa pa, hindi sakit ang autism. Sobrang espesyal kasi ng apo ko kaya walang doktor ang nakapagpagaling sa kanya. Alam mo, mabuti pa. Tanggapin mo na ang trabaho na inaalok sa iyo ng agency mo. Ilang taon na rin na hindi ka na nakapagtrabaho. Baka kailangan mo na ng libangan. Pumunta ka na roon para hindi ka na mabagot dito at makapag-isip ng kung ano-ano. Siguradong nalulungkot ang anak mo kung nakikita ka man niyang nasa ganitong kalagayan. Pero tay, hindi ko kaya mag-alaga ng anak ng iba. Gayong hindi ko naalaga ang mabuti ang sarili kong anak. Paano kung sa kamay ko may mawala na namang isang bata? Muling pumatak ang luha mula sa mga mata ni Rica. Lalo namang nahabag si Tatay Rogelio sa kanyang anak at niyakap ito. Huwag mong isipin yan, Rica. Wala kang kasalanan. Nasa kamay ng Diyos ang buhay at kamatayan. At least, sigurado tayong nasa langit ang anak mo at doon namamahinga. Kaya tulungan mo ang sarili mo. Ang pag-aalagang hindi mo naibigay sa anak mo, pwede mong gawin sa ibang bata na nangangailangan.
Hindi ba't nabanggit mo na walang ina ang batang aalagaan mo? Bakit hindi mo patanggapin ang trabahong yun? Hinihintay ka na niya. Pinunasan ni Tatay Rogelio ang pisngi ni Rica saka muling nagsalita. Itong mga damit ng anak mo, panay ang gulo mo. Wala ka nang magawa masyado sa buhay. Sige na, mag-ayos ka na. Ako nang bahala rito. Ako na ho, Itay. Baka matagalan ulit ako bago ko ito mahawakan kung sakaling matanggap ako sa trabaho. Kung hindi lang natin kailangan ng pera, hindi na ako magtatrabaho ulit. Lalo na ikaw, Tay, may maintenance ka na nagamot. Naku, ako pang inalala mo. Matanda na rin ako eh. Isa sa mga araw na ito, baka maiwanan na rin kita. Kaya galingan mo sa trabaho mo para magtagal ka roon. Kung magustuhan ka nila, magkakaroon ka na ng bagong pamilya. Itay naman, pwede ba huwag niyong sabihin yan? Parang hindi ko tuloy gustong iwan kayo rito dahil hindi ko kayo mababantayan. Ano ka ba, Rica? Kayang-kaya ko ang sarili ko. Baka magkasakit pa nga ako lalo sa'yo dahil nakikita kitang nagmumukmuk dito araw-araw eh. Umalis ka na para makapambabae naman ako. Biro ni Tatay Rogelio na nagpatawa kay Rica. Kaya naman pala nagmamadali kayong paalisin ako, Itay, ha? Akala ko ba mahal na mahal ninyo si Inay? Bakit maghahanap kayo ng ibang babae? Biro lang. O sige na, kumilos ka na. Baka mahuli ka pa sa lakad mo ngayong araw. Tumango na lamang si Rica. Ngayong araw din kasi nakaschedule ang interview niya sa nasabing trabaho. Hindi naman niya kailangang mangibang bansa dahil ang balita kasi ay narito sa bansa ang Arabong amo na kanyang pagtatrabahuhan. Gumayak na lamang si Rica ng formal na kasuotan saka pumunta sa address na ibinigay sa kanya ng agency niya. Nag-doorbell siya at sandali lang, pinagbuksan na siya ng pinto sa isang magarang mansyon. Hello po, magandang umaga. Kayo po ba si Sir Malik po? Ako po yung galing sa agency. Ako po si Rica Lopez. Pagpapakilala ni Rica sa matipunong lalaki. Pinagmasdan naman siya nito at mukhang kinilatis mula ulo hanggang paa, maging ang pananamit niya. Pasok ka. Dinala ng lalaking yun si Rica sa may sala. Pinaupo siya sa isang malambot na sofa. Namangha naman si Rica sa ganda at linis ng buong mansyon. Ngunit masyadong tahimik. Ako nga si Malik. Pwede mo kong tawaging Sir Malik. 40 years old na ako. Ikaw? 30 years old na po. Ito po, may dala po akong resume. May ibinigay na sa akin ang agency mo. Pero wala masyadong impressive credentials, kaya gusto kitang tanungin. Ano ba ang kaya mong gawin? Nakaramdam naman ng kaba si Rica. Mas kinabahan pa siya sa pakikipag-usap dito kumpara sa dati niyang amo sa ibang bansa. Idagdag pa ang pagkamangha niya na ang isang Arabong nasa harap niya ay magaling magsalita ng Tagalog. Matagal na ho akong nagtatrabaho bilang yaya sa ibang bansa. Marunong ho akong maglaba, magluto, maglinis, lahat ng gawaing bahay. Naputol naman ang sasabihin ni Rica nang magsalita si Sir Malik. Magaling ka bang mag-alaga ng bata? You see, hindi ko naman kailangan ng maid. Napakunot ang noo ni Rica. Ipinasada niya ang kanyang paningin at tinalasan ng tenga. Hindi niya mapigilang magtanong sa isip kung bakit tila ba parang walang kahit na isang maid sa laki ng mansyon. Ang kailangan ko ay mag-aalaga sa anak ko. Ang totoo, special siya. Walang kahit na sinong kayang mag-alaga sa kanya. Kaya kung mapapansin mo, walang katao-tao rito sa mansyon kundi ako lang at ang anak ko. Salaysay ni Sir Malik. Sa mga mata nito ay hindi rin naman kababakasan ng lungkot, kundi pagiging desperado lang na makahanap ng mag-aalaga at makakaintindi sa kanyang nag-iisang anak. Paano kung espesyal, Sir Malik? May autism ang anak ko. Madalas ay agresibo siya at nananakit. Kaya naman walang nagtatagal na yaya sa kanya. Magiging totoo na ako sa iyo. Kaya mo bang mag-alaga ng ganong klaseng bata? Nanubig ang mga mata ni Rica.
At sa sandaling yun ay nagpasalamat siya sa Panginoon dahil tamang desisyon pala ang pagpunta niya sa mansyong ito. Hindi naman kita pinipressure, Rika. Kahit subukan mo lang ngayong araw, kung hindi mo kayanin, pauuwiin kita sa inyo. Hindi naman ako nag-e-expect na may makukuha agad ako na compatible na mag-alaga sa anak ko. Mahirap din kasing kunin ang loob niya. Sambit pa ni Sir Malik. Ngumiti naman si Rika saka sumagot. Kaya ko, Sir Malik. Kaya kong alagaan ng anak ninyo. Nagkaroon naman ng pag-asa sa mga mata ni Sir Malik. Ilang beses niya pang tinitigan si Rika bago tumango. O sige, kung handa ka na, ipakikilala kita sa kanya. Handa po ako, Sir Malik. Gusto ko po siyang makilala. Sagot ni Rika na para bang excited pa nga. Kaya naman ang Arabo ay hindi makapaniwala. Madalas kasi ay kapag naririnig ng mga maid na espesyal ang babantayan nila, nakikita na agad niya ang pagkadismaya sa mga mukha nito. Kung ganun, halika na. Sumama ka sa akin. Sumunod naman si Rika kay Sir Malik na pumunta sa isang kwarto. Nang buksan ng amo ang pinto nito, sumalubong kay Rika ang magandang kwarto kung saan may mapayapang batang lalaking natutulog. Siya si Samuel. 7 years old na siya. Siyang nag-iisa kong anak. Siya ang aalagaan mo, Rika. Madalas 8:00 ng umaga siya nagigising. Marunong naman siyang maligo ng sarili niya. Pero kailangan ko pa rin na magbabantay sa kanya lalo na't may trabaho ako sa malaking kumpanya. Huwag kang mag-alala dahil babayaran kita ng mas malaki sa tama. Ngumiti si Rika at pinagmasdan si Samuel. Bumalot ang init sa kanyang puso dahil naalala niya ang kanyang yumaong anak. Hindi niya inaasahang totoo pala ang sinabi ng kanyang itay na kung may umaalis, mayroon ding dumarating. Sana ay noon niya pa tinanggap ang trabahong ito dahil ito palang magiging kasagutan sa malungkot niyang puso. Makakaasa ho kayo sa akin na babantayan ko siya ng maayos, Sir Malik. Puno ng kumpiyansang tugon ni Rika. Sana nga magkasundo kayo. May notebook akong ibibigay sa iyo. Doon nakasulat ang mga pwede mong malaman tungkol sa anak kong si Samuel. Kung ano ang mga gusto niya sa hindi. Paalala ni Sir Malik, saka sumulyap sa relo. Halika, ibibigay ko sa iyo. Maya-maya kasi kailangan ko na ring umalis. Ngayon na lamang ako makakabalik sa trabaho dahil ako ang nagbantay sa kanya ng ilang araw. Mabuti nga at dumating ka na. Akala ko'y wala nang gusto pang mamasukan sa akin. Ibinigay naman ni Sir Malik ang tinutukoy nitong notebook. Ilang mga paalala pa ang binanggit nito kay Rika bago tuluyang umalis. Sinabi rin nito na may mga CCTV sa bawat sulok ng mansyon at nakamonitor siya 24/7. Kung may kailangan daw si Rika, pwede ring tawagan si Sir Malik kahit anong oras. Napangiti naman si Rika at inumpisahan na ang kanyang trabaho sa pagbabasa ng notebook na ibinigay sa kanya ni Sir Malik. In fairness naman kay Sir Malik, may ganito siyang notebook. Halatang kinilala niya ng maigi ang anak niya. Malaking tulong ito para mas maalagaan ko ng mabuti si Samuel. Hindi na rin ako makapaghintay na makilala siya. Bigkas ni Rika. Sino ka? Paano ka nakapasok sa bahay namin? Tanong ng isang boses. Nilingon at hinanap ni Rika kung saan yun nagmumula. Nakita niya ang lalaki sa may hagdan ilang dipa mula sa kanya. Nakatingin ito sa kanya ng masama. Ngunit cute na cute dahil sa magulo pa nitong buhok. Tumayo naman ng maayos si Rika bago ngumiti at nagpakilala. Hello Samuel, ako si Rika. Ako ang bago mong yaya. Kumusta ka? Ayoko sa'yo. Umalis ka rito. Nagulat si Rika nang may kunin si Samuel mula sa likod nito. Isang unan. Inihagis ni Samuel ang unan na yon papunta sa mukha ni Rika. Ngunit agad naman niya itong naiwasan. Samuel, saan ka pupunta? Bakit ayaw mo sa akin? Hindi mo pa nga ako nakikilala. Pagsubok ni Rika na paamuin ng bata. Nilapitan niya pa ito ngunit umatras lang patungo sa kwarto. Mabilis na isinara ni Samuel ang pinto kaya naman si Rika ay panay ang katok. Samuel, ako ang bago mag-aalaga sa'yo.
Mabait ako. Wala akong tiwala sa'yo. Sasaktan mo lang ako. Hindi totoo yan, Samuel. Sige, kalimutan mo nang ako ang yaya mo. Pwede mo akong gawing kalaro. Makikipaglaro ako sa'yo. Ayoko. Hindi ikaw ang kalaro ko. Yaya ka. Pero hindi kita gustong maging yaya. Umalis ka. Samuel, Pagbigkas ni Rika sa pangalan ng bata, may naalala naman siya sa mga nabasa niya sa notebook, kaya hindi siya agad nawala ng pag-asa. Samuel, sigurado kang hindi ka lalabas dito? Oo, hindi ako lalabas. Sigurado ako, hindi ako lalabas. Kaya umalis ka na. Alis na, ayoko sa'yo. Paano ba yan? Ipagtitimpla pa naman sana kita ng mainit na gatas na may tableya na hindi tinunaw para makagat-kagat mo habang iniinom. Ipagluluto din sana kita ng sunny side up na may ketchup na may smiley face. Panguuto ni Rika. Matyaga niya namang hinintay na sumagot ang bata. Dahil nga sa malaking katahimikan ni Samuel, napangiti siya. Mukhang nakukumbinsi niya ang batang lalaki. Sige, kung ayaw mo, aalis na ako. Bye, Samuel. Kain ka na lang mag-isa rito, ha? Umalis pa naman ang daddy mo. Iniwang ka niya sa akin, eh. Pero kung ayaw mo talaga sa akin, wala akong magagawa. Nagkunwaring umalis si Rika at ipinarinig sa batang lalaki ang papalayong yabag ng paa. Bumukas naman ang pinto at napalingon si Rika. Nakita niya si Samuel na masama ang tingin. Oh, Samuel, nagbago na ba ang isip mo? Imbis na sumagot ay inihagis na naman ito ang unan kay Rika. Dahil sa gulat ay sumapul na yun mismo sa mukha ng babae. Lalapitan niya na sana si Samuel, ngunit mabilis na naisara ng batang lalaki ang pinto dahilan para maipit ang kamay niya. Aray, aray, aray! Samuel, sandali, masakit! Sigaw ni Rika, ngunit hindi siya pinansin ng bata. Pinilit niya na lamang hilahin ang kamay niya. Ilang beses niyang iwinagayway sa ere ang kamay para alisin ang sakit. Napabuntong hininga naman si Rika at napatitig sa pintong nakasara. Mukhang hindi siya basta-bastang bata, ah. Hindi siya mabilis mauto at makasundo. Parang mahihirapan ako sa kanya. Pero ayos lang, wala namang madali eh. At itong notebook na ibinigay sa akin ni Sir Malik, hindi naman gumagana. Gusto kong bawiin ang sinabi ko. Hindi yata kilala ni Sir ng lubusan ng anak niya. Bulong ni Rika sa kanyang sarili saka pinili na lamang pumunta sa kusina. Tiningnan niya ang cupboard at nakita niya ang ilang mga pwedeng lutuin. Sa pagkakaalala niya sa kanyang anak na may katulad na kondisyon ni Samuel, ang mga ganitong bata ay mas curious sa mga bagay na bago sa kanilang paningin. Siguro, gagawin ko na lang ang alam ko. Mahaba pa naman ang araw para patunayan ko ang sarili ko. Pero sana magtagal ako rito at hindi isang araw lang. Gusto kong alagaan si Samuel. Nakangiting bigkas ni Rika. Meron kasing parte sa kanya na naaalala niya ang kanyang anak. Hindi niya rin mapigilang mapaluha. Sinubukan niya na lamang pakalmahin ang sarili bago tapusin ang ginagawa. What's that? Tanong ni Samuel habang magkasalubong ang mga kilay. Bakit itim ang lugaw mo? Ikaw pala, Samuel. Ngayon ka lang ba nakakita nito? Tsampuradong tawag dito. Sabi kasi ng daddy mo, gusto mo ng gatas at tableya. Sakto ito. Gawa sa tableya tapos mamaya lalagyan natin ng gatas. Gutom ka na ba? Malapit na tong maluto. Ayoko niyan. Itapon mo yan. Malakas na sigaw ni Samuel. Bakit naman? Masarap kaya ito. At isa pa, hindi maganda magsayang ng pagkain. Sana hindi mo niluto. Eh, ayaw mo di ba ng gatas at tableya? Pati ng sunny side up? Tinanong kita kanina eh. Ayaw mo naman akong kausapin. Dahil ayoko sa'yo. Ayoko nga sabi sa'yo. Ayoko! Umiyak ng malakas si Samuel at nagwala. Pumunta ito sa sala at pinagahagi sa mga unan, pati ang mga gamit na naroon sa lamesa. Doon lang napansin ni Rika na walang kahit na anong gamit na babasagin sa paligid. Nakukumpirma niya na iniiwasan ni Sir Malik na masaktan ang kanyang anak dahil mukhang madalas itong magwala.
Sinubukan namang habulin ni Rika at pigilan si Samuel. Ngunit tumakbo lang din ito palayo at pumunta sa may kusina, saka itinulak ang kalderong may lamang tsampurado. Tumapon ito sa sahig. Samuel! Diyos ko, ano bang ginagawa mo? Halika rito. Napaso ba ang mga kamay mo? Nag-aalalang tanong ni Rika saka kinuha ang kamay ni Samuel. Binuhat niya rin ito at iniupo sa counter, habang ang paa naman niya ay parang manhid na kahit naapakan ng bagong kulong tsampurado. Patingin nga ako ng kamay mo. Ano, masakit ba? Bakit mo kasi hinawakan yun? Patuloy na umiyak si Samuel saka tinulak-tulak si Rika. Subalit si Rika ay hindi nagpapatinag. Akin na ang kamay mo. Huhugasan natin tapos lalagyan ng gamot para hindi na sumakit, ha? Ayaw, umalis ka! Huwag mo ako hawakan, hindi kita kilala! Nagpakilala na ako sa'yo, di ba? Ako nga si Rika. Pwede mo akong tawaging Yaya Rika kung gusto mo. Ayoko, hindi nga kasi kita yaya sabi. Bakit ba ang kulit mo? Yaya mo nga ako. Simula ngayon, yaya mo na ako, okay? Binuksan naman ni Rika ang gripo at saka hinayaang mabasa ang mga kamay ni Samuel. Ano, nawawala ba ang sakit? Yan kasi, hindi mo ba alam kapag masama ka, bumabalik din sa'yo agad lahat ng masasamang ginagawa mo? Di ba kanina tinulak-tulak mo yung mga gamit doon sa sala? Ayan tuloy, katutulak mo, napaso ka. Huwag mo nang uulitin yan kasi ikaw rin ang masasaktan sa huli. Malumanay na pangaral ni Rika sa bata na ngayoy tahimik na. Pinatay na ni Rika ang gripo saka naghanap ng first aid kit. Nang makita ay mabilis siyang bumalik sa kusina. Nakita niya naman si Samuel na nagpupunas ng sahig. Oh, anong ginagawa mo? Ako na riyan. Hindi ba masakit ang kamay mo, Samuel? Akin na, papahiran natin ng ointment para hindi na humapdi. Baka mawala ang kamay mo, sige ka. Sabi mo kung anong ginagawa ko, babalik sa akin. Lilinis ko na para gumaling na ako. Natawa naman si Rika saka muling binuhat si Samuel patungo sa counter. Pinunasan niya ang magkabilang tuhod ng bata na puro tsampurado na rin. Ang bilis mo namang matuto. Sabi na matalino ka eh. Bati na ba tayo? Umiling ang bata. Hindi pa rin. Tanong ni Rika na nagkakaroon ng pag-asa sa puso. Akala ko naman friends na tayo. Di bale, gagawin ko lahat ng paraan para maging friends tayo. May friends na ako. Sagot ni Samuel. Talaga? Sino-sino? Si Chichi at si Bachi. Sino naman ang mga yon? Pwede mo silang ipakilala sa akin? Bumibisita ba sila rito? Hindi. Nandun sila sa kwarto ko. Sa kwarto mo? Nasaan dun? Hinila ni Samuel si Rika patungo sa kwarto at pinakita ang dalawang stuffed toy. Napanganga si Rika nang ipakilala sa kanya ni Samuel ang mga ito. Ito si Chichi at ito si Bachi. Itong elepante si Chichi at itong giraffe si Bachi. Ah, ilang taon na sila? Tanong ni Rika na sinusubukang ipakita na interesado siya sa kinikwento ni Samuel. Wala silang edad. Stuffed toy lang sila. Oo nga pala. Pasensya na. Ikinagagala ko silang makilala. Pwede rin ba nila akong maging kaibigan? Hindi. Eh, bakit mo sila pinakilala sa akin? Nagtatakang tanong ni Rika. Tatlo kaming ayaw sa'yo. Napakagat na lamang sa labi si Rika habang pinipigilang tumawa. Kumamot na lamang siya sa ulo. Ganon ba? Ang dami ko namang hater. Ayaw din ba nila ng tsampurado? Oo, ayaw nila. Kung ganon, ano raw ang gusto nila? Inilapit naman ni Samuel ang kanyang tenga sa bibig ng mga stuffed toy. Gatas at tableya. Okay. Hintayin mo ako rito ha. Ipagtitimpla ko kayo ng gatas at tableya. Hindi, ako lang. Di naman sila makakakain kasi stuffed toy lang sila. Hindi ba sila magagalit? Hindi, kasi stuffed toy lang sila eh. Eh, akala ko ba mga friends mo sila? Oo, pero stuffed toy sila. Giit ni Samuel.
Tumangutango naman si Rika na puno ng pagkamangha. Sa isang banda, naiintindihan niya na ang batang lalaki. Ngunit mukhang marami pa rin siyang kailangang malaman. Hindi ito katulad ng kanyang anak. Oh, sige, sandali lang ha. Ililigpit ko lang yung mga kalat sa ibaba. Tapos dadaling ko rito ang almusal mo. Paalam ni Rika saka lumabas ng kwarto. Bumaba na siya ng hagdanan at dumiretso sa kusina para ipagpatuloy ang pagpupuna sa sahig. Itinabi niya na lamang ang tsampuradong natira sa may kaserola. Ako na lang ang kakain nito mamaya. Komento ni Rika sa kanilinis ang buong kusina. Mabilis niya ring iniligpit ang sala bago nagtimpla ng gatas at dinala kay Samuel sa itaas. Nadatnan niya naman itong may ginuguhit. Samuel, ito na ang gatas mo ha. At saka ang tableyang gusto mo. Ipinatong ni Rika ang tray sa may side table. Pinagmasdan niya naman ang dinodrawing ng batang lalaki. Wow, ang galing mo namang mag-drawing. Ano ba yan? Si Chichi at Bachi. Ah, oo nga no. Elepante at giraffe. Ang ganda rin ng pagkakakulay mo ah. Mahilig ka ba mag-drawing? Opo. Ito, kumakain sila ng mga prutas. Pagtukoy ni Samuel. Bakit walang mansanas? Umiling lang ang bata bago may kinuha sa drawer. Namangha naman si Rika sa ipinakita ni Samuel na notebook na puro mga drawing. Gumuhit ang ngiti sa mga labi niya dahil may naalala siyang pagkakapareho ni Samuel sa kanyang anak. Magaling ding mag-drawing ang anak ko katulad mo, Samuel. May anak ka po. Oo, Nasaan po siya? nasa heaven na. Tumingin naman si Samuel ng ilang segundo kay Rika. Paano siya nakapunta doon? Mataas yun. Sabi nila, wala pa raw taong nakakapunta sa langit. Hindi yun kaya ng spaceship. Siguro nagsisinungaling ka. Hindi ako nagsisinungaling, Samuel. Nakita mo po ba siyang pumunta doon? Curious na tanong ni Samuel. Oo, nakita ko. Bakit hindi ka po sumama? Hindi pwede. Gusto ko nga ring sumama pero siya pa lang daw ang pwede ron. Pwede po ba ako ron? Oo naman, pero hindi pa ngayon. Ha? Bakit hindi? Palagi na lang ako dito sa bahay. Di pa ako nakakalabas. Ha? Hindi ka pa gumagala? Hindi ka pinapayagan ng daddy mo? Umiling si Samuel. Bawal. Ah, ganun ba? Hayaan mo, balang araw makakalabas ka rin. Pero dapat kasama mo ko. Ayoko kitang kasama po. Sambit ni Samuel kaya muling natawa si Rika. Bakit naman ayaw mo? Isasama nga natin si Chichi at Bachi eh. Paano kung sabihin ng daddy mo, pwede kang lumabas basta kasama ko? Ayaw mo pa rin? Umiling lang bilang sagot si Samuel saka humigop ng gatas at pinagpatuloy ang pagdodrawing. Si Rika naman, nagpaalam sandali para punasan ang kanyang paa at pahiran din ng ointment. Kanina niya pa kasi tinitiis ang pagkirot nito. Napansin niya naman ang pagtakbo ni Samuel patungo sa hardin, kaya mabilis niya itong sinundan. Samuel, saan ka pupunta? Hintayin mo ako! Sigaw ni Rika saka tumungo rin sa pinuntahan ng bata. Nakita niya naman si Samuel na umupo sa damuhan at inilatag doon ang isang papel pati na rin ang mga pangkulay. Anong ginagawa mo rito? Dinodrawing mo ba ang mga halaman? Tanong ni Rika. Yung uod. Tinuro ni Samuel ang uod at hinawakan bago inilapit kay Rika. Halos kumawala naman ang puso ni Rika sa kanyang dibdib. Ay Diyos ko po, ilayo mo sa akin yan, Samuel! Bakit? Takot ka po ba sa uod? Hindi, pero ilayo mo yan sa akin. Takot ka po, no? Kaso mukhang gusto niya sa'yo. Napasigaw naman ng malakas si Rika nang ihagis sa kanya ni Samuel ang uod. Napatalo na lamang si Rika sa takot. Hindi niya rin napigilang mapaluha dahil gumagapang sa damit niya ang uod. Samuel, alisin mo ito sa akin! Samuel! Saan ka pupunta? Bumalik ka rito! Sandali, tatawagin ko si Gigi at Baji para makita ka.
Natatawang pang-asar ni Samuel habang tumatakbo. Nang makabalik ito sa hardin, dala na nito ang 2 stuffed toys. Look, takot siya sa uod, oh. Alam na natin ang kahinaan niya. Mapapaalis na natin siya rito. Matagumpay ang ating misyon. Tama. Kukuha pa ako ng mga uod at ibabato sa kanya. Sige, magandang ideya yun. Nanlaki ang mga mata ni Rika nang marinig ang mga yun. Mabilis niyang hinubad ang damit niya at ipinangsangga sa mga binabatong uod ni Samuel. Tama na, Samuel. Hindi mo ba naalala ang sinabi ko sa'yo kanina? Kapag masama ka sa kapwa mo, babalik din yun sa'yo. Tigilan mo na ang pagpunta dyan sa mga halaman. Baka kumapano ka. Sigaw ni Rika habang umiiwas sa mga nakakadiring uod. Napapangiwi na nga siya sa mga napipisang uod, ngunit wala siyang magawa dahil sutilang batang inaalagaan niya. Oh, bakit ka tumigil? Pagod ka na ba? Tama, bumalik ka na rin sa loob. Ay naku, aatakihin na ako sa puso sa ginagawa mo. May ahas! Bigkas ni Samuel na ikinagulat ni Rika. Anong sabi mo? Ahas? Nasaan? Itinuro ni Samuel ang likod ng malaking halaman. Diyos ko po, umalis ka na riyan, Samuel! Yan ang nga bang sinasabi ko, baka matuklaw ka! Nakamamatayan! Doon ka na sa loob! Ako nang bahala dyan! Iligtas mo na sina Chichi at Bachi! Utos ni Rika. Pumasok naman si Samuel sa mansyon kasama sina Chichi at Bachi. Ngunit para lamang pala kumuha ng panungkit. Naistatwa na lamang si Rika nang pumunta muli si Samuel sa may halamanan at kinuha ang ahas. Anong ginagawa mo, Samuel? Utang na loob! Kung ano mang binabalak mo, wag mong ituloy! Huli na dahil humagikgik ang bata nang ihagis ang ahas kay Rika. Napakaripas na lamang ng takbo ang babae habang umiiyak. Yaya Rika, where are you? Say hi sa bago kong friend, si Snakey. Snakey, hanapin mo si Yaya Rika. Yun ang mission mo, okay? Humahalakhak pang wika ni Samuel, habang si Rika naman ay namumutla na habang nagtatago sa may labahan. Napapadasal na nga lang dahil sa kaba. Ano ba tong batang to? Walang kinatatakutan. Mukhang makakapunta ako sa langit nang wala sa oras nito. Natatarantang sigaw ni Rika sa kanyang isipan. Nanlaki naman ang mga mata niya nang may sumilip sa kanya. Muntika na siyang mapasigaw, ngunit napansin niyang hindi pala yung totoong ahas, kung hindi isa lamang laruan. Napasandal na lamang siya at nakahinga ng maluwag. Hello! Pagbati sa kanya ni Samuel habang nakangiti. Nahuli ka ni Snakey. Ikaw naman ang taya. Hanapin mo kami, ha? Hindi ka ba napapagod? Pawis ka na. Halika na, paliliguan muna kita. Tingnan mo, pati ang itsura ko. Para akong lalagnatin sa'yo. Laro muna tayo, Yaya Rika. Pagyaya ni Samuel. Napangiti naman si Rika dahil sa pagtawag sa kanya ng bata. Anong sabi mo? Anong tawag mo sa akin? Yaya Rika? So tanggap mo na ako? Friends na tayo? Tumango ang bata. Gusto maglaro muna tayo. Oh, sige, pagkatapos maglaro, maliligo ka na, ha? Okay. O sige, magtago na kayo ng friends mo. Hahanapin ko kayo. Basta wag kayong lalayo, ha? Sa loob lang ng mansyon. Isama mo na yun si Snakey na laruan lang din pala. Akala ko mamamatay na ako eh. Pinupunasan ni Rika ang pawis ni Samuel bago ito hinayaang magtatakbong muli. Siya naman ay tumayo na para pumasok din sa loob ng bahay. Binabalak niyang magpalit ng damit at magluto ng tanghalian. Pagbilang kong 10, nakatago na kayo. 1, 2. Sambit ni Rika na matagumpay nang makapagpalit ng damit. Dumiretso naman siya sa kusina para tingnan ang ref habang patuloy pa ring nagbibilang. 3, 4, 5. Binagala niya pa ang pagbibilang habang nag-aasikaso ng pagkain. Nang matapos naman ay hinanap niya na si Samuel at ang mga kaibigan nito. Samuel, nandyan ako.
Kapag nahuli kita, kakain na tayo. Nilibot ni Rika ang buong mansyon at nakatulong din yon para makabisado niya ang pasikot-sikot sa lugar. Napansin niya naman ang ulo ng giraffe na stuffed toy ni Samuel kaya napangiti siya. Huli ka, Samuel! Bulalas ni Rika ngunit natawa na lamang siya nang ang makita ay ang stuffed toy lang. Matalino talagang bata. Bulong ni Rika habang nakangiti. Kinuha niya na lamang ang stuffed toy saka sinama sa paghahanap kay Samuel. Batsi, nakikita mo ba ang nakikita ko? Nakikita ko ang ilong ni Chichi. Sa tingin mo ba kasama niya si Samuel? Pagkausap ni Rika habang tinutukoy ang elepanteng stuffed toy ng alagang bata. Naglakad-lakad siya para hulihin ang stuffed toy. Huli ka, Chichi! Nasaan kaya sina Samuel at Snakey? Inilingalinga ni Rika ang kanyang paningin at nakita niya ang buntot ni Snakey sa may ilalim na puwang ng pinto. Binuksan niya yon. Huli ka, Snakey! O, Samuel, nariyan ka rin pala. Paano ba yan? Nahuli ko na kayong lahat, ha? Kumain na tayo. May niluto na akong pagkain sa baba. Nakangiti pa si Rika nang batiin si Samuel. Ngunit nagulat siya nang itulak siya ng malakas ng lalaki. Ayoko sa'yo! Ayoko sa'yo! Tumakbo ang bata at saka muling nagwala. Si Rika naman ay naguguluhan sa naging biglang pagkilos ni Samuel. Hinabol niya ito. Bakit, Samuel? Anong problema? Akala ko ba friends na tayo? May nagawa na naman ba ako? Huwag kang lumapit sa akin! Ayoko sa'yo! Ha? Teka, bakit? Samuel, okay naman tayo kanina, hindi ba? Sige, kung galit ka, kumain na lang muna tayo. Malilipasan ka na ng gutom. Gatas at tablea lang ang kinain mo kanina. Ayoko nga sabi! Ayoko kita makita! I hate you! I hate you! Sinabi ko na sa'yo na ayoko sa mansanas! Natigilan naman si Rika nang ibalagbag ni Samuel ang pinto ng kwarto. Ilang segundo siyang nakakunot ang noo at nang makita ang refleksyon sa salamin ay may napagtanto. Sandali, ayaw niya ba sa kulay pula? Tanong ni Rika sa kanyang sarili. Inilibot niya ang paningin sa buong mansyon at kahit anong bahid ng kulay pula ay wala. Kaya pala wala ring ketchup kanina. Nagprito pa naman ako ng itlog at hash brown. Bakit kasi wala sa notebook na ibinigay sa akin ni Sir Malik? Ibig bang sabihin, hindi niya alam ang bagay na yun? Pero imposible. Wala ngang mga pulang bagay dito sa bahay niya eh. O kaya, baka ginusto niyang ako mismo ang makadiskubre? Hinubad niya na lamang ang pula niyang damit saka nagpalit ng panibago. Kasunod ay kumatok siya sa pinto ni Samuel. Samuel, si Yaya Rika to. Sorry kasi hindi ko agad na-realize. Pasensya ka na. Nagpalit na ako ng damit. Kausapin mo na ako, kain na tayo. Hindi sumagot ang bata at tanging pag-iyak lang ang narinig ni Rika mula sa pinto. Gusto mo ba daling ko na lang dito ang pagkain mo? Sorry talaga, Samuel. Pangako, mas magiging maingat na ako. Humingi na rin ako ng tawad kina Chichi, Batchi at Snakey. Naghihintay lang sila rito sa labas. Sandali, kukunin ko lang ang pagkain mo, ha? Iniwan ni Rika ang mga stuffed toy sa labas ng pinto saka dumiretso sa kusina. Sumilip naman siya nang marinig na puminid ang pinto sa taas ng kwarto. Nakita niya namang mabilis na kinuha ni Samuel ang mga laruan niya. Inayos na lamang ni Rika ang pagkain ni Samuel at nilagyan din ng mga prutas. Muli siyang umakyat at kumatok. Samuel, nandito na ang pagkain mo. Kain ka na. Iiwan ko na lang to rito, ha? Bumukas naman ang pinto na siyang ikinabigla ni Rika. Nakita niya si Samuel na nagkukusot pa ng mata at hawak-hawak sina Chichi at Batchi. Nasa lapag naman si Snakey. Naka-white ka na. Saad ng batang lalaki. Oo, sorry talaga kanina. Promise hindi na mauulit. Mapapatawad mo pa naman ako, di ba? Tumango si Samuel kaya naman nakalapit na si Rika at nahaplos ang ulo ng bata. Inalalaya naman niya ito sa loob ng kwarto para subuan ng pagkain. Ano, kumusta? Masarap ba? Hindi.
Sagot ni Samuel saka itinapon ang pagkain. Anong ginagawa mo? Paano hindi masarap? Matabang? Mapait. Ha? Patikim nga ako? Okay naman ah. Hindi masarap. Dinura ni Samuel ang inunguya niya, saka inusog kaya tuluyan na itong natapon sa sahig. Samuel, badyang ginawa mo? Hindi ka dapat nagsasayang ng pagkain. Pero hindi masarap. Masarap naman ah. Nilagyan ko pa ng gulay, pati itong prutas. Ayaw mo rin ba? Hindi masarap. Nagkasalubong ang mga kilay ni Rica lalo na nung sumigaw si Samuel at nagdabog. Hindi masarap ang luto mo. Ayokong kumain yan. Napabuntong hininga si Rica. Bakit? Ano bang gusto mong kainin? Fried chicken? Chocolate. Sagot ni Samuel. Naku, hindi pwede. Nagtableya ka na kanina eh. Dapat kumain ka rin ng matitinong pagkain, Samuel. Ayoko sabi niya, nilayo mo yan sa akin. Kapag hindi ka kumain ito, hindi kita bibigyan ng chocolate. Sige na, ikukuha kita ng bago. Huwag mo nang itatapon ha. Maraming batang nagugutom at hindi nakakakain. Tapos sinasayang mo lang ang pagkain. Para mo na ring sinayang ang pagod ng paghahanap buhay ng daddy mo. Alam mo bang siya ang bumibili ng pagkain mo? Tapos itatapon mo lang? Ano na lang ang mararamdaman niya kapag nalaman niya to? Hindi naman nakasagot ang bata at nakakapit lang ng mahigpit sa leeg ng kanyang laruan. Halika na rito. Pati sina Chichi, Bachi at Snakey pakakainin natin. Upo ka na ulit. Kukuha ko ng pagkain ha. Pati chocolate kapag naging very good ka. Lumabas na si Rica pagkatapos pulutin ang mga pagkaing itinapon ni Samuel. Naglagay siya ng bago sa tray at isinama niya na rin ang tsampurado para sumabay na rin sa pagkain sa batang lalaki. Napangiti naman siya ng pagbalik niya, nakaupo na ng maayos si Samuel. Pati na rin ang mga laruan nito sa kabilang mga upuan. Pinakain niya naman si Samuel at himalang sumunod sa kanya. Kahit papano'y nakaramdam siyang nagiging magaan na ang loob sa kanya ng bata. Dahil naubos mo ang pagkain mo, bibigyan ko kayo ng chocolate. Halika ron sa may sala. May gusto ka bang panoorin o kaya basahin? Doon muna tayo sa baba para habang naguhugas ako ng pinagkainan natin, mababantayan kita. Wika pa ni Rica. Bitbit niya si Snakey habang bumababa sila ng hagdan. Inasikaso niya rin si Samuel sa may sala at pinaupo rin sa tabi sina Chichi at Bachi bago binuksan ang TV. Naging panatag naman siya nang makitang nag-e-enjoy ang bata sa panonood ng cartoons, kaya naman nagawa niya rin ang iba pa niyang kailangang gawin. Hindi niya nga namalaya ng oras at nagtatakip silim na. Nakita niya na lamang natulog na si Samuel sa may sofa. Narinig niya naman ang pagtunog ng pinto na may bagong dating. Sir Malik, kayo pala. Magandang gabi po. Pagbati ni Rica sa kanyang amo. Hindi naman agad sumagot ang lalaki at pinagmasdan ng buong paligid. Nakakapanibago. Sobrang linis ng bahay. Hindi ka ba dinilubyo ng anak ko? Tanong ni Sir Malik. Napangiti naman si Rica nang maalala ang mga sinapit niya simula kaninang umaga sa kamay ni Samuel. Hindi naman po. Ganun ba? Mabuti naman. Di ko masyadong nasilip ang CCTV kanina dahil naging abala ko sa trabaho. At isa pa, sinubukan kong magtiwala sa magagawa mo. Mukhang naging maayos naman ang lahat at mahimbing na natutulog ang anak ko. Opo, hindi ko na rin po namalayan dahil sa paglilinis ko rito sa kusina. Kumain na ho ba kayo? May niluto po ako. Huwag po kayong mag-alala kay Samuel dahil pinakain ko naman po siya kanina bago siya nakatulog. Napakain mo siya? Opo, Hindi niya tinapon? nung una po pero nakinig naman siya sa akin na huwag nang ulitin ang pagtatapon ng pagkain dahil sayang. Nakinig siya sa'yo? Hindi makapaniwalang tanong ni Sir Malik. Opo, Aba, that is unbelievable. Mukhang may nangyaring himala habang wala ako. Pero good job. Base sa pagkakangiti mo, mukhang kinaya mo naman ang isang araw sa piling ng anak ko. Malimit kasi ay hindi ko na naaabutan ng mga yaya na nag-a-apply sa akin.
Bigla-bigla na lang silang umaalis at nakakarating na lang sa akin ang mga report ng mga ginawa sa kanila ni Samuel. Hindi naman ho mahirap alagaan ng anak niyo, sir. Kahit na may espesyal siyang kondisyon, para sa akin, normal lang siyang bata. Hindi naman siya ganun katigas ang ulo. Ang kailangan niya lang, taong makakaintindi sa kanya. At naiintindihan ko po ang kalagayan niya, Sir Malik. Sambit ni Rika na nagpatangu-tangu kay Sir Malik. Parang isang magandang desisyon na tuluyan na kitang tanggapin dito sa pamamahay ko. Kumislap naman ang mga mata ni Rika. Talaga po, Sir Malik? Oo, kaya pwede ka munang umuwi para kumuha ng mga gamit mo. At heto ang paunang bayad dahil nakapasa ka ngayong araw sa pagbabantay sa anak ko. Inilabas ni Sir Malik ang kanyang pitaka at kinuha ang lahat ng laman nun. Napanganga si Rika nang ibigay yung lahat sa kanya ng lalaki. Ngumiti rin ito sa kanya. Maraming salamat po, Sir Malik. Ako ang dapat magpasalamat sa iyo. Sakto ang pagdating mo dahil may paparating akong business trip ngayong linggo. Bukas na nga ang alis ko kaya kung makakabalik ka na maaga, mas maganda. Wala pong problema, Sir Malik. Tuluyan ang nagpaalam ang dalaga. Samantala, si Sir Malik naman ay pinagmasdan ng maigi ang kanyang anak bago ito binuhat patungo sa kwarto nito. Ibinaba niya si Samuel sa kama saka hinaplos ang buhok at hinalika ng noo. Salamat naman at nakahanap na tayo ng magiging yaya mo, Samuel. Basta lagi kang magpapakabait sa kanya, ha? Balang araw, kapag naging very good ka, lalabas tayo at pupunta sa pangarap mong puntahan. Bigkas pa ni Sir Malik sa katuluyan ng pinatay ang ilaw at lumabas sa kwarto ng anak. Dumiretso naman na siya sa kwarto niya para magpahinga. Kinabukasan, maaga ring nakabalik si Rika kaya naibsan ang pangamba ni Sir Malik. Akala ko hindi ka na makakarating, Rika. Bungad niya rito. Bakit naman ho, Sir Malik? Sinabi ko na po sa inyo, babalik po ako. Ito po, dala ko na po yung mga gamit ko. Makakaasa po kayong aalagaan ko ng mabuti ang anak nyo habang wala kayo. Aasahan ko yan. Basta kung may kailangan ka o kaya naman nagkaroon ng problema, huwag kang mahiyang tawagan ako kahit anong oras. Saka baka bumisita rin dito ang lola ni Samuel, ang nanay ko. Huwag kang mag-alala dahil Pilipina siya. Nakahinga naman ng maluwag si Rika dahil bigla siyang nangamba na baka hindi yun nagtatagalog. Tuluyan ang nagpaalam si Sir Malik. Si Rika naman ay pumasok na sa mansyon at nabanggit na rin naman sa kanya ni Sir Malik kung saan ang magiging kwarto niya kaya doon niya nilagay ang mga gamit niya. Sakto namang paglabas niya ay gising na rin si Samuel. Good morning, Samuel. Kumusta ang tulog mo? Masiglang pagbati ni Rika. Si Daddy po. Tanong ni Samuel imbis na sagutin ng babae. Kaalis lang niya papunta sa trabaho. Huwag ka mag-alala dahil ako naman ang makakasama mo. Sabi pati ng daddy mo, bibisitahin ka raw ng lola mo. Kailan po uwi si Daddy? Ano kasi, wala siyang nabanggit. Sabi niya may business trip daw siya. Napayuko naman si Samuel. Nawala din ang kulay sa buo nitong mukha. Bagsak ang balikat nitong bumalik sa kwarto. Lumipas ang araw na sinusubukan ni Rika na pasiglahin ang bata. Ngunit nababakas kay Samuel ang kalungkutan niya. Namimiss mo na ba ang daddy mo, Samuel? Tanong ni Rika. Kasalukuyan silang nasa sala. Hinahayaan lang ni Rika na maglibang ang bata sa pagdodrawing at paminsan-minsay sinusubuan ng merienda. Ngunit mas madalas ang pagtanggi nito kaysa pagkain. Huwag ka nang malungkot, okay? Uuwi rin naman ng daddy mo. Palagi na lang po siyang umaalis. Hindi ko na po siya nakikita. Napabuntong hininga naman si Rika. Oo nga, noong nakaraan ay umalis kaagad si Sir Malik para magtrabaho at nang umuwi ay tulog na si Samuel. Tingin niyo po ba, mahal ako ni Daddy? Ha? Bakit mo naman naitanong yan? Siyempre, mahal ka nun. Kaya nga ginagawa niyang lahat para sa iyo eh. Pero bakit lagi po siyang wala, Yaya Rika? Bakit po kailangan niya pa maghanap ng magbabantay sa akin? Ayaw niya po ba akong kasama? Hindi naman sa ganun, Samuel.
Siyempre, kailangan niya ng katuwang para bantayan ka. Pero bakit po ako kailangan bantayan? Dahil po ba ganito ako? Tanong pa ni Samuel na ikinahabag naman ni Rika. Bakit hindi rin po ako pumapasok sa school katulad ng ibang bata? Nakikita ko po sila mula sa balkonahe. Naka-school uniform po tapos naglalaro din. Bakit ako hindi pwedeng makasama sila? Samuel, kasi ayaw ka lang masaktan ng daddy mo. Saka may mga yaya din sila na nagbabantay sa kanila. Nag-aalaga. Hindi naman kasi kaya ni daddy mo na siyang mag-aalaga sa'yo. May work din siya, di ba? Para rin naman sa yung ginagawa niya. Kaya po ba may yaya ko kasi wala akong mama? Hindi nakapagsalita si Rika. Tungkol sa bagay na yon, wala siyang maisagot. Hindi naman niya naitanong kay Sir Malik ang mga personal na bagay. Ang alam niya lang, kailangan niyang magbantay. Lalo na't masyado ring abala si Sir Malik sa trabaho. Hindi rin siya nagkaroon ng pagkakataong magtanong at makausap ito ng mahaba. Naputol naman ang pag-uusap nila ni Samuel nang may mag-doorbell. Sandali lang, Samuel, ha? Babalik ako. Titingnan ko lang kung sino yung dumating. Paalam ni Rika saka nagmadaling pumunta sa gate. Nakita niya naman doon ang isang matandang ginang. Naalala niya ang mukha nito na minsan niyang nasulyapan sa isang picture frame. Hello, sandali. Tama ba ang bahay na pinunta ko? Bahay ba ito ng anak kong si Malik? Paniniguro ng matanda. Opo, dito po. Kayo po ba ang lola ni Samuel? Nabanggit niya nga pong darating kayo. Pasok po kayo. Oo, ako nga. Teka, sino ka? Ikaw ba ang bagong kinakasama ng anak ko? Nanlaki naman ang mga mata ni Rika. Naku, hindi po. Iyaya lang po ako ni Samuel. Hali po kayo sa loob. Naroon po si Samuel at inihintay na rin po kayo. Si Sir Malik po kasi nasa business trip, kaya wala po siya rito. Ay, nabanggit niya nga. Kaya nga ako napabisita dahil nag-aalala ko na baka walang kasama ang apo ko. Nasabi niya naman na may kasama si Samuel. Hindi ko naman inakalang yaya niya pala. Nagpatuloy na sila sa loob ng mansyon. Si Samuel naman, masiglang bumati sa kanyang lola. Kitang-kitang sigla sa mukha ng bata dahil sa galak na may bagong mukha na bumisita sa kanya. Lola Marlina! Apo, kumusta? Long time no see. Naku, ang laki-laki mo na. Parang hindi ka naman 7 years old. Bakit parang nagiging big boy ka na, ha? Saka lalo kang pumupogi, ah. Talaga po, Lola? Nahihiyang tanong ni Samuel at itinago pa nga ang pamumula ng mukha. Oo naman. Kaya nga ako napabisita dahil miss na miss ko na ang gwapong-gwapong apo ko. Hindi ko naman kasi bumibisita sa bahay ko. Bawal po. Anong bawal? Pwede yan. Gusto mo ba pumunta tayo ngayon? O kaya gusto mo ba pumasyal tayo? Kumislap naman ang mga mata ni Samuel. Papasyal po tayo? Lalabas po ng bahay? Oo, pwede. Wala naman ang daddy mo eh. Kaya pwede tayong lumabas. Saan mo gustong pumunta? Sa may malaking gulong. Napakunot naman ang noon ni Lola Marlina at ni Rika. Malaking gulong? Saan naman yun? Yung umiikot po, Lola. Ito po, may drawing po ako. Nakita ko po sa cartoons na pinapanood ko eh. Ito po, Lola. Tapos makikita mo po lahat ng lugar at saka tao, saka ulap, saka langit, saka ibon. Natawa naman si Lola Marlina. Ferris wheel ba ka mo? Di kailangan nating pumunta sa amusement park niyan. Sandali po, ma'am. Hindi ko po kasi sigurado kung pwede pong lumabas si Samuel. Ang alam ko po kasi mula kay Samuel, pinagbabawalan siyang umalis. Singit ni Rika. Yaya Rika, di ba sabi mo po pwede ako lumabas kapag kasama ka? Di ba po, promise mo yun? Napakagat naman ng labi si Rika nang maalala yon ng bata. Naipangako niya lang naman yon dala ng pang-uuto kay Samuel.
Hindi niya inakalang matatandaan pala yun ng bata. Hinawakan naman ni Lola Marlina ang kamay ni Rika. Hayaan mo na, kasama naman ako. May mga bodyguards naman ako kaya walang mangyayaring masama. Saka hindi ka ba naawa sa alaga mo? Hindi pa siya nakakalabas at mukhang imposibleng makalabas siya rito dahil sobrang busy ni Malik sa trabaho. Malapit lang din naman dito ang amusement park. Mabilis lang tayo. Ipasyal lang natin ang bata. Iyan po ba ang dahilan kung bakit kayo bumisita rito? Ngumiti naman si Lola Marlina. Gusto kong makapag-banding kami ng apo ko. Matagal niya na ring hiling yan sa akin noon at ngayon ko lamang siya mapagbibigyan. Matanda na ako. Baka hindi ko na siya makasama kapag nakaratay na ako. Napakamot naman si Rika sa ulo. Pwede po bang ipaalam ko muna kay Sir Malik? Ayoko po kasing masira ang tiwala niya sa akin Bakit? Wala ka bang tiwala sa sarili mo? Hindi mo ba kayang mabantayan ng maigi si Samuel? Hindi naman po sa ganun, ma'am. Karapatan pa rin po ni Sir Malik na malaman ang mga nangyayari sa anak niya. Lalo na po si Samuel po ang pinag-uusapan. Nangangamba po ako na baka may mangyaring hindi inaasahan. Napatitig naman si Lola Marlina kay Rika. Namamangha sa pagiging tapat at maaasahan ng babae. Sige, ikaw ang bahala. Pero duda akong papayag yun si Malik. Ay nako, tignan mo na lamang ang mukha ni Samuel. Minsan lang siya makakalabas Umupo si Lola Marlina katabi si Samuel na ngayon ay may malungkot na mukha. Kapwa naghihintay sa magiging desisyon ni Rika. Nitong mga nakaraang araw, nasaksihan ni Rika na may bigat sa loob ng batang lalaki lalo na't ilang araw na ring hindi umuuwi si Sir Malik. Napapikit si Rika. Sige na nga po. Sige po, basta mabilis lang po tayo Uuwi po tayo agad. Napangiti naman si Lola Marlina, pati na rin si Samuel na nagtatalon sa tuwa. Niyakap pa ang kanyang lola saka mabilis na tumakbo patungo sa hagdan. Samuel, saan ka pupunta? Magpapalit po ng damit. Tsaka, pwede po bang isama si Chichi, Bachi at Snakey? Oo naman, sagot ni Lola Marlina. Yay! Samuel, basta ang usapan, huwag kang iiwalay sa akin at palagi mo akong susundin. Maliwanag ba? Pahabol na sambit ni Rika. Opo, Yaya Rika! Napabuntong hininga na lamang si Rika. Siniko naman siya ni Lola Marlina habang nakangisi. Hindi mo matiis ang apo ko, Ganyan din ang nararamdaman ko para sa kanya. Ang hirap ng buhay niya na palaging nakakulong dito. Kaya huwag mong ipagkait sa kanya makapamasyal. Dapat ang mga bata, hinahayaang maging malaya at makapaglaro kahit ano pa ang kondisyon niya. Napayuko naman si Rika nang may maalala siya. Ang ibabang labi niya ay nakagat niya para pigilan ng luha. Ang anak niya kasi noon ay hindi niya rin pinapayagang lumabas dahil natatakot siyang pagtawanan nito ng ibang mga tao. Dahil nga sa pagiging iba nito sa lahat, nangangamba siyang masaktan nito at apihin. Oh, Rika, bakit ka umiiyak? Ganon na ba kalapit ang puso mo sa apo ko? Nag-aalalang tanong ni Lola Marlina. May naalala lang ho ako, ma'am. Ano naman ang naalala mo? Yung anak ko po. Anak mo? May anak ka? Ay, nasan siya? Sino nagbabantay? Sunod-sunod na tanong pa ni Lola Marlina. 1 taon na po siyang patay, ma'am. Ganun pa? Ikinalulungkot ko nangyari. Ayos lang ba sa iyong pag-usapan? Anong ikinamatay niya? Sinubukang patatagin ni Rika ang sarili niya kahit parang nagsisimula ng manginig ang kanyang kamay. Epilepsy po. Katulad po kasi ng kondisyon ni Samuel ang sa anak ko. May autism din po ang anak ko. Nako, pareho pala kayo ng sitwasyon ng anak ko. Alam ko ang hirap, kaya naiintindihan ko kung bakit malapit din ang loob mo kay Samuel. Hanga ako sa iyo dahil nakakaya mong bantayan ang apo ko kahit na ang katumbas maaalala mo ang anak mo.
Sambit ni Lola Marlina. Kaya magaan po ang loob ko kay Samuel dahil naaalala ko sa kanya ang anak ko. Kung mali man na ibuhos ko sa kanya ang pagmamahal na hindi ko naibigay sa anak ko dahil nawala na siya, gagawin ko pa rin. Ang mga katulad ni Samuel ay mas karapat-dapat na buhusan ng pagmamahal at atensyon. Ayoko pong isipin ni Samuel na kakaiba siya at nag-iisa siya. Nagtatanong na nga po siya tungkol sa kondisyon niya eh. Wala akong maisagot. Wala kang kasalanan. Ang totoo, responsibilidad yan ni Malik. Kaso masyadong busy ang anak ko sa ibang bagay. Hindi ko rin naman kasi masisi dahil may sarili siyang dahilan kung bakit binubuhos niya ang atensyon niya sa iba. Kaya nagpapasalamat naman ako na nakahanap siya ng tulad mo. Bihira ang isang kagaya mo na makakaintindi sa kalagayan ni Samuel. Maswerte si Malik, maswerte si Samuel. Maswerte ang pamilya namin dahil nariyan ka, Rika. At tungkol sa anak mo, nakikiramay ako. Sa tingin ko naman walang masama kung mahalin mo ang apo ko na parang sarili mong anak. Wala akong nakikitang problema dahil kailangan niya ng pagmamahal ng isang ina. Niyakap ni Lola Marlina si Rika na ngayon ay pinipilit na tumahan at kumalma. Alam ko kung nasan man ang anak mo, masaya siya dahil tanggap mo ang mga kagaya niya. Sana nga marami pang katulad mo na handang magmahal sa mga espesyal na mga bata. Tingin ko nga espesyal ka rin. Malaki ang tiwala ko na mababantayan mo ng maigi si Samuel. Sana magtagal ka sa pamilya namin. Gusto kitang ituring na pamilya ko na rin. Wika pa ni Lola Marlina habang hinahagod ang likod ni Rika. Kahit ang matandang ginang ay nararamdaman ng gaan ng loob sa babae. Nagulat naman silang pareho nang makisali si Samuel sa yakap nila. Group hug po ba to, Yaya Rika? Oh, bakit po umiiyak ka? Pinaiyak ka po ba ni Lola Marlina? Inosenteng tanong ng bata habang pinupunasan ng luha ni Rika. Lalo tuloy napaiyak si Rika at natawa pa na parang baliw. Natakot tuloy si Samuel at napaatras. Natawa naman din si Lola Marlina. Hindi ako nagpaiyak sa kanya, apo. Kung hindi ikaw. Ako po, pero wala po akong ginagawa. Sinabi niya sa akin na pasaway ka raw. Simula ngayon, maging mabait ka na sa kanya, ha? Tingnan mo, pinayagan niya tayong makagala. Makakapunta ka sa amusement park at makakasakay sa malaking gulong. Sumulyap naman si Samuel at saka nilapitan si Rika. Sorry na po, Yaya Rika. Promise po, hindi na po ako magiging makulit. Huwag na po kayong umiyak. Ngumiti naman si Rika saka tumango. Maya-maya lang din naman, umalis na sila lula ng malaking van. Masayang-masaya si Samuel habang pinagmamasdan ng daan. Panay nga rin ang tanong nito. Yaya Rika, paano po kapag natumba yung poste? Pagturo ni Samuel sa itaas. Ha? Bakit naman matutumba? Matibay yan. Pero paano po kapag nabagsakan tayo? Buhay pa po ba tayo? Ginulo naman ni Rika ang buhok ni Samuel na nakakalong sa kanyang Lola Marlina. Hindi tayo mababagsakan yan kasi magaling ang gumawa niyan. Paano naman po kapag nahulog yung pugad ng ibon na yun sa atin? Mamamatay po ba tayo o mamamatay po yung ibon? Nagkatingi na naman si Rika at Lola Marlina at parehong napakamot ng ulo. Hindi yun mahuhulog kasi matibay din ang pagkakagawa. Di ba yung Papa Bird, ginawa yung pugad para may matirhan yung Mama Bird at yung mga baby bird niya? Siyempre, hindi yun magigiba. Kaya po pala yung sinapanood ko, pinoprotect din ng Mama Bird yung mga baby bird. Oo, tama. Ganun nga kasi anak nila yun. Poprotektahan talaga nila. Kung may Papa Bird at Mama Bird si baby bird, nasan po ang mama ko? Hindi naman nakasagot si Rika. Hindi yun ang unang beses na tinanong ni Samuel ang bagay na yun. Apo, ang mama mo, matagal nang patay, kaya wala siya. Si daddy mo na lang ang natira na kasama mo.
Pero nandito rin naman si Lola at nadagdagan ka pa ng family kasi nandito si Yaya Rica, di ba? Namatay po. Nasa langit na rin po ba siya? Katulad po ng baby ni Yaya Rica? Napasinghap si Rica. Hindi niya inaasahang maging yun ay naintindihan pala ni Samuel. Ang pagkakaalala niya lang, kinwentuhan niya ito na ang anak niya ay nasa langit. Nako, yan ay hindi ko sigurado, Samuel. Masama ang ugali ng mama mo kaya siguro namatay siya ng maaga. Hindi siya sa langit pupunta, kundi sa hell. Kaya ikaw, magpakabait ka, okay? Tumango na lamang si Samuel at nang may makita sa labas ng bintana, nawala na sa isip ang mga pinag-uusapan. Yaya Rica, idodrawing ko lahat ng mga nakita ko rito sa labas. Masiglang komento ni Samuel. Oo, tama. Gusto kong makita mga drawing mo pag uwi natin, ha? Wika ni Rica sa kanilingon si Lola Marlina. Nang makarating sila sa amusement park, hindi nila mapigilang mapag-usapan ang tungkol sa nanay ni Samuel. Abala ang bata sa paglalaro sa Peria Games, kaya malayang nakakapag-usap ang dalawa habang nagbabantay. Talaga hubang patay na ang nanay ni Samuel, ma'am? Tanong ni Rica. Hindi pa, pero matagal na naming itinuring na patay ang nanay niya. Wala ako sa posisyon para ikwento ang lahat sa'yo. Pero masamang tao ang nanay ni Samuel. Pasensya na po kung naitanong ko. Palagi niya kasing inuungkat ang tungkol sa mama niya eh. Wala naman po akong maisagot. Kasalanan talaga itong lahat ni Malik. Dapat man lang inasabihan kanya. Wala talaga siyang kwenta kahit kailan. Hindi pa marunong pumili ng babaeng mapapangasawa. Mabuti na lang talaga at hindi natuloy ang kasal nila. Sisirain niya lang ang buhay ng anak ko at ng apo ko. Baka sa mukha ni Lola Marlina ang galit. Napapahigpit pa ang hawak sa basto nito. Kaya mas mabuti pang wag nang malaman ni Samuel ang tungkol sa mama niya. Hindi ko rin gustong mag-cruise sa mga landas nila ng apo ko. Baka isa po yun sa dahilan kung bakit ayaw palabasin ni Sir Malik si Samuel. Sandali, si Samuel, nasan po siya? Natatarantang tanong ni Rica nang mapansing wala ang bata sa paningin niya. Naku po, nalingat lang ako. Sandali, Ma'am Marlina. Hahanapin ko lang si Samuel. Baka hindi pa siya nakakalayo. Diyos ko po, kayo, tulungan nyo kaming hanapin si Samuel. Bakit pati kayo hindi nakita kung nasa pumunta ang apo ko? Sigaw ni Lola Marlina sa kanyang mga bodyguards. Mama! Sigaw naman ni Samuel sa isang babae. Patuloy niya itong hinahabol. Mama! Mama! Malakas niya pang pagtawag at narinig naman yun ni Rica. Samuel, bumalik ka rito. Samuel, hintayin mo ako. Yaya Rica, si Mama! Susundan ko si Mama! Sandali, Samuel. Huwag kang tatawid, Samuel! Malakas na sigaw ni Rica saka tumakbo para iligtas ang bata dahil muntik na itong mabangga ng sasakyan. Mabuti na lamang at nakapreno ito. Panay naman ang paghingi ng tawad ng mga bodyguards na nakasunod. Samantalang si Rica ay mabilis ang paghinga habang natatarantang sinusuri ang kalagayan ni Samuel. Nasaktan ka ba? May masakit ba sa'yo? Okay ka lang ba, Samuel? Yaya Rica, may mga sugat po kayo. At dumudugo po ang ulo nyo. Dugo! Dugo! Kulay pula! Ayoko sa'yo! Layan mo ko! Nagwawalang sigaw ni Samuel habang tinatakpan ng mga tenga. Sinasabunutan niya rin ang sarili sa kapatuloy na umiiling. Si Rica naman, nanlalabo ang mga mata at sinusubukang patahanin si Samuel. Ngunit kahit siya ay nagulat nang tumirik ang mga mata ng bata. Anong nangyayari sa'yo, Samuel? Samuel, sandali, gumising ka! Samuel, ako ito si Yaya Rica! Samuel! May bumuhat kay Samuel pabalik sa kotse. Si Rica naman ay pinipilit na tumayo sa kabila ng panghihina. Nahihilo na siya ngunit nagagawa niya pang umiyak at asikasuhin si Samuel. Huwag niyo ako alalahanin, unahin niyo si Samuel. Ma'am Marlina, si Samuel po. Kailangan mo rin madala sa ospital, Rica. Sige na, dali na natin sila sa ospital. Bilisan nyo! Ako nang bahala magsabi kay Malik sa lahat na nangyari. Aakuin ko ang responsibilidad.
Ilang sandali pa ay nadala na sa ospital si Samuel at si Rica. Nakatulala lang sa kawalan si Rica habang ginagamot siya ng mga nurse at binibendahan sa ulo. Si Samuel, ang alaga ko. Ayos lang ba siya? Anong nangyari sa kanya? Hindi sumagot ang mga nurse. Napatingin na lamang si Rica sa babaeng pumasok. Ma'am Marlena, si Samuel po. Okay na po ba siya? Wala naman pong nangyari sa kanyang malubha, di po ba? Hindi naman po siya napahamak kanina, tama po. Nagka-seizure si Samuel kanina dahil nakakita siya ng dugo mula sa'yo. Alam mo namang ayaw niya sa mga kulay pula, hindi ba? Pero huwag kang mag-alala dahil ayos na siya. Naagapan naman siya ng mga doktor. Ikaw ba, ayos ka na ba? May masakit ba sa'yo? Huwag niyo po akong alalahanin. Si Samuel po ang mas kailangan nating intindihin ngayon. Panigurado pong lalong maghihigpit si Sir Malik sa anak niya kapag nalaman niya ito. Tungkol dyan, nabanggit ko na kay Malik ang nangyari. Pero inako ko na ang responsibilidad. Kasalanan ko naman talaga. Umiling si Rica. Kasalanan ko po, ako po ang pumayag. Hindi po ako nagpaalam kay Sir Malik. Hindi ko po nabantayan na maigi si Samuel. Hindi ko nagampanan ng mabuti ang trabaho ko dahil naging pabaya ako pansamantala. Dahil sa akin kaya nangyari itong lahat. Patuloy ang pag-iyak ni Rica kahit na sumasakit pa ang ulo niya. Mas malaki ang takot sa dibdib niya dahil ito ang pinakaayaw niyang mangyari sa lahat. Kaya matagal akong nagdesisyon kung tatanggapin ko ba ang trabahong ito dahil natatakot akong mangyari ang nangyari sa anak ko. Ayokong sa kamay ko ay may mawala na naman ng buhay. Kung pati si Samuel ay mawawala, hindi ko na mapapatawad ang sarili ko. Sambit pa ni Rica sa gitna ng kanyang paghikbi. Nilapitan naman siya ni Lola Marlena at niyakap. Wala kang kasalanan. Aksidente ang nangyari. Tumahan ka na. Hindi mo dapat sisihin ang sarili mo. Hindi naman ikaw ang may hawak ng buhay ng mga tao. Hindi ka naging pabaya. Hindi lang natin kayang kontrolin ang lahat ng bagay. Kung ano man ang nangyari sa anak mo noon, sigurado kung wala kang kasalanan. Huwag mo nang ikulong pa ang sarili mo sa nangyari. Ang mahalaga naman, okay ka ngayon. At okay din si Samuel. Pwede na nga kayong lumabas eh. Sinabi ko rin sa doktor na mas makabubuti kay Samuel na sa bahay na lamang magpahinga dahil hindi gusto ni Samuel ang lugar na ito. Ikaw, kung gusto mo pang manatili dito, pwede naman. Tumayo naman si Rica. Pupuntahan ko po si Samuel. Nagmadali naman ang babae na pumunta sa kwarto ni Samuel at nang makita niyang gising na ito at tumatawa habang kausap ang doktor, ay nabunutan siya ng tinik sa dibdib. Yaya Rica! Masiglang pagbati ni Samuel. Mabilis namang lumapit si Rica at mahigpit na niyakap ang bata. Yaya Rica, hindi po ako makahinga. Huwag mo nang uulitin yun na. Huwag ka nang lalayo sa akin. Hindi ba't promise mo yun sa akin na susundin mo ako? Bakit hindi ka nakinig sa akin? Sorry po. Nakita ko po kasi si Mama. Samuel, patay na ang mama mo. Kung siya yun, di ba dapat lumingon na siya sa'yo? Dapat pinuntahan ka na niya. Pero hindi. Tingnan mo nangyari sa'yo, napahamak ka. Makikinig ka na palagi sa akin, okay? Okay po, Yaya Rica. Sorry po. Hindi na po mauulit. Nagdesisyon naman si Lola Marlena na ihatid na sa mansyon si Rica at Samuel. Sakto namang kararating lang din ni Sir Malik. Rica, ano nangyari? Ilang beses kitang tinawagan pero hindi mo sinasagot. Wala ka bang balak sabihin sa akin ang lahat? Si Mama pang umaako ng kasalanan mo. Sigaw ni Sir Malik. Magsasalita pa sana si Rica nang sumabat na si Lola Marlena para ipagtanggol ang babae. Malik, nagkausap na tayo. Ipinaliwanag ko na sa iyo ang lahat. Walang kasalanan si Rica. Ako nagpumilit sa kanila na umalis kami. At pwede ba, kung gusto mo magbunganga, ipagpaliban mo muna. Nakikita mo bang kalagayan ni Rica? Siyang nagligtas sa anak mo. Kahit man lang yun, tanggapin mong konsiderasyon para kalimutan na ang nangyari. Ma, wag na po kayong makisali rito. Mabuti pa umuwi na kayo.
Ibang usapan naman kasi ito dahil hindi siya nagpaalam sa akin. Parte ng trabaho niya na maging responsableng yaya kay Samuel. Kung sinagot niya lang ang mga tawag ko, hindi sana ito mangyayari lahat. Napansin ko nang wala kayo sa bahay pero wala yatang kwenta rin ang cellphone mo, Rika. Dahil hindi ka matawagan. Paano kung may nangyari na talagang masama sa anak ko? Pananagutan mo ba? Napayuko naman si Rika. Pasensya na po talaga, Sir Malik. Kasalanan ko po. Patawarin niyo po ako, hindi na po mauulit. Tandaan mo, yaya ka lang ni Samuel. Ako pa rin ang dad niya. Kaya hindi ka dapat nagdidesisyon para sa akin. Kahit pa wala ako, kahit pa inuutusan ka ng nanay ko. Naiintindihan mo ba yun? Aba, Malik, kung magsalita kay parang wala ako. Wala ba akong karapatan sa anak mo? Isa ka pa, ma. Hindi porke hinihiling ng anak ko ay ibibigay niyo na. Ako ang nakakaalam na mas ikabubuti niya. Kaya kapag sinabi kong hindi pwede, hindi pwede. Bakit, Sir Malik? Binabalak mo bang ikulong panghabang buhay dito si Samuel? Lakas loob na tanong ni Rika. Oo, dahil yun lang ang paraan para maprotektahan ko ang anak ko. Akala ko pa naman nagkakaintindihan na tayo, Rika. Akala ko'y gusto mong alagaan ang anak ko. Mukhang sa kapahamakan mo dadalhin si Samuel. Hindi totoo yan, Malik. Bakit ba masyadong saradong utak mo kahit anong paliwanag ko sa iyo? Kung susumahin nga, ikaw ang may kasalanan nitong lahat. Bakit ba hindi ka maglaan ng oras sa anak mo para nababantayan mo siya ng maigi? Hindi sana siya naghahanap ng atensyon mula sa ibang tao. Hindi sana siya aalis kung alam niya ang katotohanan tungkol sa mama niya. Bulyaw naman ni Lola Marlina. Anong sabi ninyo? Naputol naman ang pagsasalita ni Sir Malik nang sumabat si Samuel. Si Mama! Nakita ko si Mama kanina! Daddy, nakita ko si Mama kanina! Ito ang picture niya! Nakita ko siya kanina sa amusement park! Sambit ni Samuel habang pinapakitang piraso ng picture ng kanyang ina. Nang galaiti naman lalo sa galit si Sir Malik. At saan mo nakuha ang picture na ito, Samuel? Hindi ba sinabi ko na sa'yo na patay na ang mama mo? Higit na rin kitang binilinan na huwag kang lalabas. Bakit ang tigas ang ulo mo? Kailan ka pa naging suwail, ha? Yan ba ang tinuturo sa'yo ng bagong yaya mo? Halika, doon tayo sa kwarto mo. Kailangan sa'yo ay magtanda. Binuhat ni Sir Malik si Samuel na ngayon ay pumapalahaw sa iyak. Si Rika naman ay mabilis na tumakbo para sundan ang dalawa. Tama na ho yan, Sir Malik. Hindi po makakatulong kung sasaktan niyo ang bata. At anong alam mo? Mas magaling ka ba sa akin? Ito ang nararapat para magtanda siya. Sige, Samuel, dumapa ka. Puro sakit sa ulo na lamang ang binibigay mo sa akin. Binigay ko naman sa iyo ang lahat. Bakit hindi ka marunong sumunod? Hinubad ni Sir Malik ang sinturon at ipinalo yon sa puweta ni Samuel. Si Rika naman ay panay ang sigaw at pigil sa amo. Sir Malik, pakiusap. Ako na lamang po ang saktan niyo. Walang kasalanan ng bata. Ginusto niya lang lumabas dahil masyado na siyang nababagot dito sa loob ng bahay. Pumayag ako dahil ayokong nakikita siyang napanghihinaan ng loob. Ilang araw ka nang wala sa bahay, hinahanap ka niya. Nagtatampo siya dahil hindi ka na niya madalas makita. Pinagbigyan ko lang siya pero sorry kung dahil sa desisyon ko, napahamak siya. Kasalanan ko. Please, wag mo nasaktan ng bata. Pagtatanggol pa ni Rika sa kahumarang para sanggain ang mga hampas ni Sir Malik kay Samuel. Panay na rin ang pag-iyak ng babae na kung masasaksihan, daig pa nito ang isang ina kung makiramay sa kawawang bata. Kung ganun, kasalanan ko pala talaga lahat ng ito. Pinapalabas ninyong wala akong kwentang ama, ganun ba? Malakas na singhal ni Sir Malik sa kabinalagbag ang pinto. Si Rika naman ay kinumusta si Samuel at sinuri ang puweta nito na puno ng latay. Dumapa ka, gagamutin kita. Wika ni Rika habang humihikbi. Yaya Rika, galit po ba si Daddy sa akin? Oo pero kasalanan ko dahil napabayaan kita. Galit lang siya dahil may nangyari sa iyong masama. Sagot naman ni Rika habang ginagamot ang puweta ng batang lalaki. Hindi po ba ako mahal ni Daddy? Bakit niya po ako sinasaktan? Dahil po ba ganito ko? Dahil po ba mahirap ako umintindi? Hindi ganon, Samuel. Para sa akin, isa ka sa matatalinong batang nakilala ko.
Bakit po ba ako pinanganak na ganito? Bakit po yung iba normal naman? Bakit po ako may sakit? Samuel, wala kang sakit. Walang mali sa'yo. Ang totoo, espesyal ka. Masyado kang mahal ng Diyos kaya ginawa ka niyang kakaiba sa lahat. At napapasayo mo mga katulad ko. Masayang masaya ako dahil tinanggap mo ko. Mahal kita bilang ikaw, Samuel. Mahal din po kita, Yaya. Humarap si Samuel at saka niyakap si Rika. Mahal ka rin po ni na Chichi, Bachi at Snakey. Friends na ba tayo? Tumango naman si Samuel bilang sagot sa kanapahikab. Nang marinig yun ni Rika, niyaya niya ng matulog ang bata. Mahina niyang hiniheli si Samuel para tumigil na rin ang paghikbi. Paghimig ni Rika na mabilis na nagpatulog kay Samuel. Hinalikan niya ang noon nito sa kainayos ang kumot bago lumabas ng kwarto. Natanaw niya naman sa balkonahe si Sir Malik na umiinom ng alak habang malayo ang tanaw. Humugot siya ng malalim na hininga bago naglakad patungo sa amo. Sir Malik, Pagtawag ni Rika. Umuwi na si Mama. Wala nang magtatanggol sa'yo kung mangangatwirang ka pa. Pambabara ni Sir Malik saka muling uminom ng alak. hindi po ako mangangatwiran. Gusto ko lang pong humingi ng tawad sa nagawa ko pati na rin po sa mga nasabi ko. Pasensya na po. Kung pauwiin niyo po ako sa amin, naiintindihan ko po. Si Sir Malik naman ang bumuntong hininga bago nagsalita. Ang mama ni Samuel, nakita niyo ba talaga siya kanina? Hindi ko po nakita pero si Samuel mukhang nakita niya kaya sinundan siya. Kung magkakaroon ulit ng ganong pangyayari, wag na wag mong palalapitin ang babaeng yun sa anak ko. Maari ko bang itanong kung bakit? Siya ang dahilan kung bakit nagkaroon ng autism si Samuel. Ilang beses niyang sinubukang patayin ang anak ko. Matigas na sambit ni Sir Malik saka muling uminom ng mapait na alak. Nag-igting pa ang panga nito na para bang naaalala ang lahat. Si Nadia, yun ang pangalan ng nanay niya. Hindi niya gustong magkaroon ng anak kaya binalak niyang ipalaglag ang bata. Pero sinubukan ko siyang kumbinsihin. Inalo ko rin siyang magpakasal sa akin. Akala ko ayos na lahat. Pero nang manganak siya at nakita ang kalagayan ni Samuel, binalak niya muli itong patayin. Bumigat ang paghinga ni Rika at hindi nakapagsalita. Kaya sana maintindihan mo kung bakit nagagalit ako. Ngayon alam mo na kung saan ako nanggagaling. Sana gawin mo ng maayos ang trabaho mo. Bibigyan pa kita ng isang pagkakataon dahil kung hindi mo na rin makikita pa si Samuel kahit kailan. Napayuko na lamang si Rika nang iwan na siya ni Sir Malik sa balkonahe. Tumanim naman sa kanyang bili na yon kaya kinabukasan, takang-taka siya nang magising dahil sa isang kumusyon sa may sala. Bakit? Karapatan ko rin naman na makita ang anak ko, Malik! Bakit ipinagdadamot mo sa akin si Samuel? Ako pa rin ang nanay niya. Sige, kung ayaw mong kunin ko siya, hayaan mo akong tumira dito! Sigaw ng isang babae. At nakumpirma ni Rika kung sino yun dahil kay Samuel na mukhang nagising sa kaguluhan kaya lumabas ng kwarto. Mama? Ikaw po ba yan, Mama? Anak, Samuel, naalala mo ko? Mama! Tumakbo si Samuel para yakapin si Nadia. Napabuntong hininga na lamang si Sir Malik saka sinulyapan si Rika. Sa kusina naman habang naghahanda ng pagkain si Rika, nilapitan siya ni Sir Malik. Ikaw nang bahala kay Samuel. Bulong ni Sir Malik. Sir Malik, akala ko po ba... Wala akong magawa. Gusto niyang kunin si Samuel. Mabuti na nga siguro na dumito siya dahil at least nandito ka. Hindi mo pababayaan ang anak ko sa kamay ng babaeng yun. Lalo pa ngayon, pagmasdan mo, masaya si Samuel na makita ang nanay niya. Tama po kayo. Pagbali-balik na rin man ang mundo, siya pa rin ang nanay niya. Sana lang po nagbago na siya at hindi niya na muling saktan pa si Samuel. Wika naman ni Rika. Paano? Alis na ako. Ikaw nang bahala rito, Rika.
balitaan mo ko, ha? Lagi kong ipinapaalala sa'yo kahit anong oras. Pwede mo kong tawagan. Masusunod po, Sir Malik. Nagpaalam na rin si Sir Malik sa kanyang anak na si Samuel bago umalis. Naiwan naman si Rika na ngayon ay tapos nang magluto. Samuel, halika na rito. Tinimplahan na kita ng gatas at tableya. Kayo ho, Ma'am Nadia, may gusto ho ba kayong kainin? Ipagluluto ko ho kayo. Ikaw ba ang bagong yaya ng anak ko? Mataray na tanong ni Nadia. Opo, ako nga po. Aminin mo, naiinis ka sa anak ko, no? Ha? Naguguluhang tanong ni Rika. Huwag ka na mahiyang magsabi sa akin ng totoo. Ginagawa mo lang ito para sa pera, tama? Paano kung alokin kita ng isang magandang offer? Babayaran kita, tapos aalis ka na rito. Nagsalubong ang mga kilay ni Rika. Wala akong maintindihan sa sinasabi nyo, kaya mabuti pa kumain na kayo. May niluto akong almusal. Kumakain ka naman siguro nito. Pagtukoy ni Rika sa pasta na niluto niya. Ikaw, Samuel, gusto mo rin ba nito? Tumango naman ang bata kaya hinainan niya na rin. Pagkatapos naman ay tinuruan niya rin si Samuel kung paano magligpit ng pinagkainan. Anong ginagawa mo? Bakit pinagagawa mo sa anak ko ang trabaho mo? Tinuturuan ko siya. Tinuturuan o tinatamad ka lang? Samuel, wag mong gawin yan. Hayaan mo siya maglinis. Pero ma, gusto ko po matuto nito para maging proud din sa akin si Daddy. Hindi. Makinig ka sa akin. Isa kang prinsipe dahil anak ka ng isang mayamang lalaki. Hindi ka dapat tumihipo ng kahit na anong gawain bahay. Dapat nga sinusubuan ka pa ng pagkain eh. At ikaw, tama ba Rika ang pangalan mo? Kung naggagawa mo ang gusto mo dahil wala si Malik, pues ngayon, hindi na dahil nandito na ako. Kung inaakit mo si Malik sa pamamagitan ng anak ko, kung nagbibida-bida ka para sa pera at makuha ang loob ni Samuel, hindi ka magtatagumpay. Napabuga na lamang si Rika kasabay ng pag-iling. Mukhang ikaw lang ang nag-iisip niyan. Ganyan siguro ang pakay mo kaya ka nagbalik dito. Anong sabi mo? Binabaliktad mo ba ako? Mapaglarong tingin lang ang ibinigay ni Rika kay Nadia at piniling asikasuhin na lamang si Samuel. Itinuring niya na lamang na parang hangin si Nadia. Halika na, Samuel, patutulugin na kita. Pagyaya ni Rika sa batang lalaki. Akmang susunod na si Samuel nang higitin ni Nadia ang kamay ng bata. Bakit ikaw magpapatulog sa kanya? Ako ang nanay niya kaya ako na. Asik ni Nadia. Tumaas naman ang kilay ni Rika. Kasama sa trabaho kong patulugin si Samuel. Ako na nga sabi. Bakit ba ayaw mo siyang hayaan sa akin? Wala ka bang tiwala? Alam ba ni Malik ang ugali mong ganyan? Sinusubukan ko mabuo ang pamilya namin. Bakit ka umahadlang, ha? Samuel, mas pipiliin mo ba ang yaya mo kaysa sa akin? Ayaw mo ba akong kasama? Salita namang tiningnan ni Samuel si Rika at Nadia. Nang kalasin ni Samuel ang pagkakahawa kay Rika, alam na niya ang sagot. Tagumpay nang umiti si Nadia sa kahinilang anak patungo sa kwarto. Napabuntong hininga na lamang si Rika. Pumunta na lamang siya sa kwarto niya para makapagpahinga. Ngunit ilang oras nang nakakalipas ay hindi pa rin siya nakakatulog. Ayos lang kaya si Samuel? Nangangamba ako na masyadong tahimik ang gabi. Sandali, sisilipin ko sila. Bumangon si Rika para puntahan ang kwarto ni Samuel. Laking gulat niya nang marinig ang malakas na pag-iyak. Mabilis niyang binuksan ang pinto at nanlaki ang mga mata ni Rika nang makita ang sitwasyon. Pinapatungan ng una ni Nadia ang ulo ni Samuel. Kanina pa kita pinapatulog, bakit hindi ka marunong sumunod? Etong sayo, mamatay ka na. Total hindi ka marunong makinig. Anong ginagawa mo sa bata? Siraulo ka ba? Sigaw ni Rika saka tinulak si Nadia dahilan para mapatama ang likod nito sa pader. Sinasabi ko na nga ba't may masama kang binabalak sa anak mo? Wala ka talagang kwenta! Ako? Walang kwenta? Sino ka para pagsalitaan ako ng ganyan? Alam ko ang ginagawa ko. Ako ang nanay niya at dapat lang siyang mawala sa mundo dahil siya ang dahilan kung bakit kami nagkahiwalay ni Malik. Siraulo ka ba talaga? Nanay ka nga ni Samuel pero hindi ka naman marunong magpakananay sa kanya. Anong klase ka? Hindi lang natutulog, papatayin mo na? Baliw ka ba?
Kinuha ni Rika si Samuel sa kaniyaka para protektahan sa masamang babae. Bakit? Anong gagawin mo ngayon? Magsusumbong ka kay Malik? Oo, sasabihin kong ginawa mo sa anak niya at siguradong hindi ka na makakatapak pang muli sa bahay na to. At hindi mo na rin mahahawakan si Samuel. Demonyo ka! Hinigit na ni Rika ang braso ni Samuel saka dinala sa kwarto niya. Sinusubukan niyang patahanin ng bata. Tahan na, okay? Ligtas ka na, Samuel. Sorry kung nagtiwala ako sa kanya. Isa pala talaga siyang masamang tao. Pangako, hindi na yun mauulit. Huwag ka nang umiyak. Samantala, si Nadia naman ay inis na sumisigaw sa telepono. Oo, mukhang mapupurnada pa ang plano ko. Bumalik lang naman ako rito para makahutput ng pera kay Malik para suportahan ang mga luho ko. Pero hindi ko inaakalang may hahadlang sa akin. Akala mo kung sino? Kailangan ko siyang mapaalis dito sa mansyon. Gagawa ko ng paraan para mapalaya siya. Si Rika naman ay hindi pa rin masyadong nakatulog. Inoobserbahan niya si Samuel na panay ang pag-ungot habang umiiling. Napapaluha si Rika dahil sa awa. Hinaplos niya ang mukha ni Samuel. Napakabata mo pa para masaksihan ng mga ganong bagay. Sana magawa mong kalimutan ang mga nangyari. Ang malas lang dahil hindi umuwi ang daddy mo ngayon. Hindi niya nasaksihan ang ginawa sa'yo ni Nadia. Pero huwag kang mag-alala. Pagdating niya, sasabihin ko sa kanya ang lahat. Nang sumapit ang umaga, nagising si Rika sa pagdating ni Sir Malik. Sinalubong niya ito ngunit naunahan siya ni Nadia na yumakap pa kay Sir Malik at humalik sa pisngi. Anong ginagawa mo, Nadia? Nagtatakang tanong ni Sir Malik at inaalis ang pagkakahawak sa kanya ng babae. Wala, na-miss lang kita. Akala ko uuwi ka kagabi. Hindi ako nakauwi dahil marami kaming tinapos na meeting sa mga kliyente. Nasaan si Samuel? Si Samuel agad ang kinakamusta mo? Paano naman ako? Alam mo bang inaalagaan kong anak natin? At na-realize ko mga pagkakamali ko noon. Lumaking mabuting bata si Samuel at nagsisisi ako na hindi ako naging mabuting ina sa kanya. Kaya gusto kong bumalik, Malik. Gusto kong maging buo ulit tayo. Tumunghay si Sir Malik para tanawin ang kwarto ni Samuel at nakita niyang nakatayo roon si Rika. Rika, nasaan ang anak ko? Natutulog po siya, Sir Malik. Sagot ni Rika sa kapumanaog. Masama naman ang tingin sa kanya ni Nadia habang nakahalukip-kip. Mabuti, kumain na ba kayo? May makakain ba? Tanong ni Sir Malik. Pasensya na, Sir Malik. Magluluto pa lang po ako. Walang problema, Rika. Sandali, ako na lang ang magluluto. Pagpresinta ni Nadia. Nagkatingin na naman si Rika at Sir Malik. Naalala mo pa naman ang mga araw na pinagluluto kita noon, di ba Malik? At gusto kong pagluto kayo para makita mong hindi natin kailangan ng yaya. Sapat na ako para sa inyo ni Samuel. Nakangiting sambit ni Nadia saka pumunta sa kusina. Nagkaroon naman ng pagkakataon na mag-usap si Rika at Sir Malik. Magsabi ka nga ng totoo sa akin. May nangyari ba habang wala ako? Magsasalita na sana si Rika nang tumunog ang cellphone niya. Napakunot ang noo niya nang makitang hindi kilalang number. Agad siyang kinutuban. Bakit hindi mo sagutin? Baka importante. Saad ni Sir Malik saka nagpaalam na pupuntahan ng anak. Sinabi naman ni Rika na nasa kwarto niya si Samuel bago sinagot ang tumatawag at para siyang binuhusan ng malamig na tubig sa kanyang narinig. Isinugod sa ospital ang kanyang tatay Rogelio. Sige po, gagawa po ako ng paraan. Hihintayin ko lang po ang sahod ko rito sa trabaho ko. Pagalingin niyo po ang tatay ko, pakiusap. Wika ni Rika habang umiiyak. Lingid naman sa kanyang kaalaman ay naroon si Nadia sa gilid na nakikinig. Alam ko na kung paano siya mapapaalis. Bulong ni Nadia at nang sumunod na araw, nagimbal ang lahat sa malakas na sigaw ni Nadia. Ang singsing ko! Nawawala ang singsing ko! Anong problema, Nadia? Masyado pang maaga para gumawa ka ng iskandalo rito sa bahay. Wika ni Sir Malik na nag-aayos ng uniforme dahil naghahanda na sa pagpasok sa trabaho. Malik, yung singsing na binigay mo sa akin noon, nung alukin mo ako magpakasal, nawawala.
Dala ko yun dito. Iningat-ingatan ko yun dahil gusto ko magkabalikan tayo. Pero bakit mawawala sa akin? Yun na lang ang tanging pag-asa ko para magkaayos ang pamilya natin. Naluluha pang sambit ni Nadia. Lumabas naman si Rika mula sa kusina dahil abala itong nagluluto. Napalingon naman si Nadia sa kanya at agresibo itong sinugod. Ikaw ang kumuha ng singsing ko. Saan mo dinala ang singsing ko? Pag-aakusa ni Nadia. Ha? Anong singsing? Wala akong alam sa sinasabi mo. Nadia, tumigil ka na. Hindi pwedeng basta-basta ka nalang nambibintang ng walang ebidensya. Meron. Siya lang naman ang pwedeng kumuha ng singsing ko. Simula pa nang bumalik ako, masama na ang mata niya sa akin. At kahapon, narinig ko siya na gagawa siya ng paraan para magkapera. Paniguradong kinuha niyang singsing ko. Hahalugugin ko ang kwarto niya. Padabog na sumunod si Nadia sa kwarto ni Rika. Ginulo niya ang mga gamit ng babae at natigilan nang makita ang singsing. Sinasabi ko na nga ba? Napakasinungaling mong babae ka. Kung hindi ka ang nagnakaw, paano ito mapupunta rito? Sigaw ni Nadia sa kamuling sinugod ng sabunot si Rika. Hindi nga sabi ako ang kumuha niyan. Hindi ko alam kung paano yan napunta rito. Hindi ko nga alam na may singsing ka. So sinasabi mo ba nag-iimbento ako? Malik, ganyan ba ang babaeng pinagkakatiwalaan mong manirahan dito sa pamamahay natin? Isang magnanakaw? Kung nagawa niya to, siguradong balang araw malaking bagay na ang kukunin niya. Baka hindi natin namamalayan, si Samuel na ang kinukuha niya. Kinukuha ang loob. Rika, totoo bang ikaw ang kumuha ng singsing na yan kay Nadia? Matigas na tanong ni Sir Malik. Umiling si Rika. Hindi sir, hindi ko magagawa yun. Huwag kayo maniwala sa kanya dahil gumagawa lang siya ng kwento. At bakit naman ako gagawa ng kwento? Mas hamak naman nakilala ko ni Malik kesa sa'yo. Sino ka ba? Yaya ka lang ni Samuel. Mas nakasama ako ng matagal ni Malik. Ikaw ang naglagay niyan dito, Mama. Napatingin ng lahat sa nagsalita. Nakita kita, ikaw pong pumasok dito at nilagay yung singsing. Wika pa ni Samuel. Napabuga naman si Nadia ngunit nagawa pa ring mambaliktad. Tingnan mo, Malik, kung ano-anong tinuturo ng babae niya sa anak natin. Marunong na rin magsinungaling si Samuel. Alam mo ba kung ano pang tinuturo niya sa bata? Look, ginagawa niyang alila ang anak natin kapag wala ka. Inuutos-utusan niya magligpit ng pinagkainan, pinaguhugas ng pinggan, pinaglalampaso. Pinakita ni Nadia ang mga video na nakunan niya habang tinuturuan ni Rika si Samuel ng mga gawaing bahay. Nag-igting naman ang panga ni Sir Malik at matalim na tumingin kay Rika. Totoo ba mga sinabi ni Nadia, Rika? Pinagkatiwalaan kita. Ganito lang pala ang ginagawa mo sa anak ko. Akala ko ba'y inaalagaan mo siya ng mabuti? Bakit sa kanya mo pinagagawa ang trabaho mo? Sunod-sunod na sigaw ni Sir Malik. Kitang-kita ang galit sa mukha nito na tipong hindi magawang magsalita ni Rika para ipagtanggol ang sarili. Kung noon ay nabigyan pa kita ng pagkakataon, ngayon ay hindi na. Sinabi ko na sa iyo na isang kamalian pa, pauuwiin na kita. Hindi ko matanggap na ganito ang ginagawa mo sa anak ko. Ayusin mo na ang gamit mo at umuwi ka na sa inyo. Napasinghap si Rika sa naging desisyon ng amo. Bagamat marami ring iniisip, nagawa niyang sundin na lamang si Sir Malik. Gusto niya ring pumunta sa ospital para mabantayan ang kanyang ama. Dala-dala ni Rika ang kanyang bag paalis sa mansyon nang habulin siya ni Samuel. Yaya Rika, saan ka pupunta? Huwag ka pong umalis. Paano na po ako kapag nawala ka rito? Ikaw lang po ang kakampi ko. Si Daddy laging wala. Si Mama naman po. Nabasag ang boses ni Samuel. Umupo si Rika para pantayan ang bata. Pasensya ka na. Kailangan kong umalis. Hindi ka na po babalik. Hindi ko maipapangako, Samuel. Pero lagi mong tatandaan na mahal ka ni Yaya. Isa kang matalinong bata at naniniwala akong balang araw magagawa mo ang mga gusto mo. Ang galing-galing mong mag-drawing. Paniguradong magiging isa kang architect. Hinaplos pa ni Rika ang buhok ni Samuel bago niyakap na mahigpit.
Kaso sandali lang dahil hinila na ni Nadia si Samuel palayo. Ano pang iniintay mo? Umalis ka na! Tumayo naman si Rika bago tinitigan ng matalim si Nadia. Hindi ka magtatagumpay sa plano mo. Malalaman at malalaman ni Sir Malik ang tinatago mong baho. Pasensya na lang dahil mas nauna akong magsumbong sa'yo. At hindi ka rin naman niya paniniwalaan kahit magsabi ka ng totoo. Mabubuo na ang pamilya namin at makukuha ko na ang lahat ng gusto ko. Nakangising wika ni Nadia. Si Rika naman ay wala nang nagawa kung hindi umalis kahit na sobrang lakas na ng iyak ni Samuel. Yaya Rika, isama mo na lang po ako sa'yo. Yaya Rika, kami ni na Gigi, Patsy at Snakey. Tumigil ka na sa pagsigaw mo. Naririndi na ako sa'yo, Samuel. Pumasok na tayo sa loob. Matigas na wika ni Nadia habang inihila si Samuel. Malakas naman siyang itinulak ni Samuel saka nagwala. Sinungaling kayo ako sa'yo, sinungaling. Lahat kayo sinungaling, hindi niyo ako mahal. Pinaghahawi ni Samuel ang mga gamit sa sala. Nasaksihan naman yun ni Sir Malik at pinagalitan ng anak. Samuel, ano bang nangyayari sa'yo? Tumigil ka na! Hindi na babalik ang Yaya Rika mo rito! Hindi ko na siya pababalikin! Bakit? Bakit? Si Yaya Rika, gusto ko rito. Kundi ako ang aalis. Tignan mo na, Malik. Lalo na yatang naging rebelde ang anak mo. Hindi na siya mapigilan. Ikaw na ang bahala sa kanya. Kailangan ko nang umalis dahil mahuhuli na ako sa trabaho. Sambit ni Malik na nagpabuga kay Nadia. Anong sabi mo? Iiwan mo ko rito kay Samuel? Paano mo i-expect na kaya kong alagaan ang batang yan? Hindi ba sinabi mo na gusto mong mabuo tayo? Bakit hindi mo patunayan? Alagaan mo si Samuel. Lalong lumakas ang iyak ni Samuel habang nakikita niyang nagtatalo ang kanyang mga magulang. Hindi niyo ako gusto. Ikaw, Daddy, kaya ka pala palagi umaalis kasi ayaw mo ako makita. Si Yaya Rika lang ang nagmamahal sa akin. Gusto niyo ako mamatay. Gusto niyo ako mamatay. Sigaw ni Samuel habang sinisinok sa labis na pag-iyak. Ayoko rin sa inyo. Wala kayong kwenta. Hindi ko kayo mahal. Si Yaya Rika lang ang mahal ko. Padabog na tumakbo si Samuel patungo sa kanyang kwarto at doon patuloy na humagulgol. Kahit kausapin siya ng kanyang ama para humingi ng tawad ay hindi niya pinansin. Pinagtatapon niya pa mga gamit niya maging ang mga pandrawing na lapis at pangkulay ay pinagbabali niya. Nang sumapit ang gabi, lumabas siya ng kwarto habang may dalang unan. Sinugod niya si Nadia na natutulog sa may sala at pinatungan ng unan sa ulo. Samuel, anong ginagawa mo sa akin? Bitiwan mo ako, ano ba? Pagpupumiglas ni Nadia. Ngunit masyadong malakas si Samuel dala ng labis na galit. Sakto namang dumating din si Sir Malik at nasaksihan ang ginagawa ng kanyang anak. Samuel, anong ginagawa mo sa mama mo? Mamatay ka na, Mama. Mamatay ka na. Gusto kita mamatay. Kinilabutan si Sir Malik sa kanyang narinig. Binuhat niya ang kanyang anak para ilayo kay Nadia na ngayon ay naghahabol ng hininga at umuubo-ubo pa. See? Ganyan ang tinuturo sa kanya ng Rika na yon. Napaka-agresibo ng batang yan. Paano ko mababantayan na mabuti kung gusto naman akong patayin? Ikaw ang nagturo sa akin. Ikaw ang gusto pumatay sa akin. Habang natutulog ako, pinatungan mo ko ng unan sa ulo para hindi ako makahinga. Si Yaya Rika, niligtas niya ako sa'yo. Masama kang tao. Bumigat ang paghinga ni Sir Malik. Ipinaba niya si Samuel para harapin si Nadia. Nagdidilim na ang mukha nito sa galit. Totoo bang sinubukan mo na naman patayin ang anak ko, Nadia? Totoo ba? Bulyaw ni Sir Malik sa kanilapitan si Nadia para sakalin. Binigyan kita ng pagkakataong bumawi pero ano tong ginagawa mo? Gusto mo na naman siyang patayin? Mabuti pa ako na lang ang pumatay sa'yo para matapos na ang kasamaan mo. Hindi mo na nga siya pinalaki ng maayos kasi iniwan mo kami. Tapos ngayon bumalik ka at ginawa mo na naman. Bitiwan mo ko! Malakas na sinipa ni Nadia si Sir Malik. Bakit? Ano ba pinagkaiba nating dalawa?
Kahit naman ikaw, hindi mo mahal ang anak natin. Nakukonsensya ka lang kaya hindi mo siya magawang patayin. Nang makita mo ang kalagayan niya, sinubukan mo rin siyang sakalin, hindi ba? Akala mo hindi ko alam? Nakita kita sa ospital. Papatayin mo rin si Samuel. Ngayon, sabihin mo sa akin kung bakit ka nagmamalinis. Pareho lang naman tayo. Isang malaking pagkakamali na nabuhay si Samuel. Kaya dapat siyang mamatay. Malakas na sampalang ibinigay ni Sir Malik kay Nadia. Umalis ka rito! Huwag mong hintaying tuluyang magdilim ang paningin ko at patayin kita sa harap ng anak ko! Wala kang kwenta. Minahal kita ng lubos na kaya kong gawin ang lahat ng gusto mo. Muntikan ko nang gawin ang bagay na yun kapalit mo para manatili ka sa akin. Pero nakikita ko na masyado ako nabulag ng pagmamahal ko sa'yo. Hinding-hindi ko ipagpapalit ang kumpletong pamilya kung ikaw lang din ang makakasama. Tinulak ni Sir Malik si Nadia saka hinawakan ng braso ni Samuel papasok sa kwarto. Si Nadia naman ay panay ang sigaw. Ngunit tumawag na ng security si Sir Malik kaya napaalis na si Nadia at naitapon sa labas. Si Sir Malik naman ay panay ang hingi ng tawad kay Samuel. Ngunit tinalikuran lang siya nito at bumalik sa sarili nitong kwarto. Napabuntong hininga si Sir Malik at napahilamos. Pumunta siya sa desktop niya para panoorin ang CCTV footage ng mga nagdaang araw. Napamura na lang nang makita ang ginawa ni Nadia kay Samuel. Ibig sabihin, sinubukan niya talagang patayin ang anak ko. Wala talaga siyang kwenta. Magsasampa ako ng restraining order para hindi na siya makalapit sa amin. At kasalanan ko rin dahil nagtiwala ako uli. Naging makasarili ako. Napaluha si Sir Malik nang marinig ang kantang yon. Pinanood niya si Rika na kinakantahan si Samuel habang pinatutulog. Magdamag siyang umiiyak habang nasisilaya ng mga pag-aalaga ni Rika sa nag-iisa niyang anak. Mabuti siyang tao. Tama si Samuel. Mahal na mahal siya ni Rika. Bakit ba hindi ako nagtiwala sa kanya? Napatunayan niya rin na tinuturuan lamang ni Rika si Samuel ng mga gawaing bagay para maging proud siya sa kanyang anak. Tumayo si Sir Malik saka pumasok sa kwarto ni Samuel. Mahimbing itong natutulog habang may luha sa mga mata. Nakita niya naman ang drawing sa side table nito. Naroon siya, si Samuel pati na rin ang mga kaibigan nitong laruan. At higit sa lahat, naroon si Yaya Rika. Mukhang napamahal na rin talaga sa iyo ang yaya mo. I'm sorry anak kung hindi ko naipakitang mahal na mahal kita. Masyado akong hindi nagtiwala sa kakayahan ko na alagaan ka. Hayaan mo, pangako, maglalaan ako ng oras para makasama ka. Babawi ako sa iyo, ipapasyal kita sa kahit saan mong gustong lugar. Itatrato kitang hindi naiiba sa lahat. Mahal na mahal kita, Samuel. Sorry kung ganito si Daddy. Hinalika ni Sir Malik ang noo ni Samuel dahilan para magising ito. Daddy, anong ginagawa mo rito? Hindi po ba kayo makatulog? Tanong ni Samuel na para bang nakalimutan ng lahat ng nangyari kanina. Oo anak, sorry kung weak si Daddy ha. Promise, magiging best daddy na ako para sa'yo. Daddy, alam mo kung paano ako makakatulog? Gumawa ng puwang si Samuel para makahiga ang kanyang ama sa tabi niya. Niyakap ni Samuel si Sir Malik saka tinapik bago kumanta. Napaluha naman si Sir Malik. Tinuro ba yan ni Yaya Rika mo? Opo, Daddy. Lagi niya pong ginagawa yun, kaya nakakatulog ako agad. Pwede po ba siyang bumalik dito sa atin? Miss na miss ko na po si Yaya Rika. Promise po, magiging mabait na akong bata at palaging susunod po sa'yo. Sige, hahanapin ko si Yaya Rika at ibabalik siya rito. Paniguradong miss na miss ka na rin niya. Samantala, si Rika naman ay panayang iyak sa gilid ni Tatay Rogelio na nakahiga sa kama.
Panay naman ang iyak mo, Rika. Hindi pa naman ako mamamatay. Wika ni Tatay Rogelio. Paanong hindi? Tingnan mo nga ang kalagayan mo, Tay. Bakit kasi hindi mo sinabi sa akin agad? May nararamdaman ka na pala. Kasi ayoko maabala ka sa trabaho mo. Tignan mo, umuwi ka pa para sa akin. Bakit hindi ako uuwi sa'yo, Tay? Ikaw ang pamilya ko. Sabi ko naman sa'yo, kailangan mo nang makahanap ng bagong pamilya. Matanda na ako. Nakatakda talaga sa tao ang mamatay ng minsan. Pati ba naman kayo iiwan ako? Pwede bang dito ka na lang? Gagawa ko ng paraan para humanap ng pera para mapagamot ka. At saka may ipon ako, Tay. Wag na, ilaan mo yan sa sarili mo. Miss na miss ko na rin naman ang nanay mo at huwag kang mag-alala dahil aalagaan ko rin ang anak mo kapag nagkita kami. Napahagulgol na lang si Rika habang hawak-hawak ang kamay ng kanyang itay. Naputol naman ang pag-uusap nila nang may pumasok sa kanilang kwarto. Isang doktor na nagsasabing maaari na raw isalang sa operasyon si Tatay Rogelio dahil nakahanap na raw sila ng sponsor. Ano pong ibig niyo sabihin? May bagbabayad na ng lahat ng gagastusin sa operasyon ni Itay? Sino po? Tanong ni Rika at nasagot naman ang kanyang katanungan nang may tumawag sa pangalan niya. Yaya Rika! Yaya Rika! Napatayo si Rika nang makita si Samuel na tumatakbo papalapit sa kanya. Sinalubong niya naman ito ng yakap. Samuel, anong ginagawa mo rito? Sinong kasama mo? Hindi ba't bawal kang lumabas? Tumakas ka ba? Hindi po, kasama ko po si Daddy. Kukunin ka na po namin. Bumalik ka na po sa atin, Yaya. Napangiti naman si Tatay Rogelio lalo na nang makitang isang matipunong lalaki na pumasok. Ikaw ba ang amo ng anak ko? Tanong ni Tatay Rogelio. Opo, ako nga po. Ako po si Sir Malik. Kung pahihintulutan niyo po akong pabalikin si Rika sa amin, gusto ko siyang mag-alaga sa anak ko. Ikaw na ang bahala sa kanya, Sir Malik. Alagaan mo rin ng mabuti si Rika. Salamat at in-sponsoran mo ang pagpapagamot ko, ha? Pero alam kong hindi na ako magtatagal sa mundong ito. Salamat naman at makakapagpahinga na ako ng matiwasay. Pangako po, ituturing namin siyang pamilya. Makakaasa po kayo sa akin. Ngumiti naman si Tatay Rogelio at nang mga sandaling yon, tumunog na nga ang matinis na huni ng makina. Kasunod ay ang malakas na pagpalahaw ni Rika. Mabuti na lamang at naroon si Samuel at si Sir Malik para damayan ang naulilang anak. Humingi rin ng tawad si Sir Malik sa lahat ng nangyari at masasakit na salitang nabitiwan niya. Gusto kong bumalik ka sa mansyon, Rika, para kay Samuel. Alam kong malaking paboritong hinihingi ko sa'yo, pero gusto kong manatili ka sa tabi niya habang buhay. Pwede ba yun? Tumango naman si Rika habang umiiyak. Opo, Sir Malik. Makakaasa po kayong aalagaan ko ng mabuti ang anak niyo. Pasensya na rin po sa mga pagkukulang ko. Pangako po, magiging mabuti akong yaya kay Samuel. Nang mailibing ang tatay ni Rika, magkasama silang bumalik sa mansyon. At nakita ni Rika ang pagbabago ni Sir Malik. Mas binibigyan niya na ng oras si Samuel kaya naman lalong nagkaroon ng confidence ang bata na ipakita kung sino siya dahil mayroong mga taong nagmamahal sa kanya. Lalo na si Rika na itinuring na talagang tunay na anak si Samuel. Wakas! Labs! Shoutout po pala kay Jav Reyes from Dubai, Josie Redruco, Ryan 1990, Felpa Lasquite, Olaguera Grace, 15 Smile A from New Zealand, Joy Marie Teves, Lori Rebong, Jolan Pablo from Cagayan Valley, Aniseta Hermoso, Laila Alimon, Heli Borja, Pamela Allen, Princess Rocker, Melba Milo, Fe Costales, Norha Ina Omar from UAE, Lourdes Banog from Hong Kong,
Conrado Huichanco, Dolorina Bautista, Ben Abanyo from La Paz Tarlac, Jenny Oruga from Calamba, Laguna, Vivian Dismas from QC, Mierisa Aspila and Avel Optical from Carriedo, Manila, Luz Viminda Limboy from Antipolo City, Lea Lagasi, Angelito Laurio, Pilar Masa, Joel Rosillo, Estela Martinez, Angelo Austria, Bea 5 Pink, Minya de Leon Espiritu, Janet Ochoco, Ramil Corpus, Pearly Gonzaga, Melanie Sena de Mapilis from Saimsim, Calamba City, Monet de Leon from Tayog, Pangasinan, Koji S1E, Rosie Onsaga from Bolinao, Pangasinan, Chona Bainosa from Malaysia, Jen Esto from Hong Kong, Eva Calamba from Hong Kong, Hiro Baroga from Binyan, Laguna, Alma Rosales from Dumaguete, Marites Monje, Tony Mart de Tyson, Mary Ann Suako from Nagoya, Japan, Janine Aryan Masicampo, Andresito Kangayda from Pandan Antique, Juanita Pascual from Germany, Le GQ2HD, Ermeline Asedera, Michelle Gimbo, Elsa Isaw Bestudio from Sabah Al Saim, Kuwait, Lorena Morate, Helen Evora Abe from Calapan City, Mindoro, Nori Salutan from Bahrain, Emily Pasion from Cabagan, Isabela, Norma Rodriguez, Monena Padernilla, Bel Hipolito, Jane from Marabut, Samar, Albert Bobis, Ana Fe Barba from Israel, Jean De Best from UK, Mary Grace Gonzalez, Maridin Leonardo from California, USA, Perlets, Conday Endoso from Antigur, Nina Baltasar, Lalaine X1M, Adriano Alejandro, Abarintos Mendoza from Rome, Roberto Raposon from Dasmariñas, Cavite, Heidi Gregorio, Jocelyn Murilla, Dario Cipriano, Cecily Winnick, Rish Alvarez, Marife Pagkalinawan from Davao City working in Daman, Saudi Arabia, Gloria Crisostomo, Samuel LT2TD, Glodanela Grama, Alexto, JJ from Madilay-Dilay, Tanay Rizal, Lucille De Lima, Noemi Gracia Pabunan from Hong Kong, Donna Palmares, OFW 6951, Perny De La Cruz, Silvia Sinca, Joseph Leongson, Leticia Valentin, Leonisa Cobo, Sally Sakilon from Singapore, Sally Miller from Salina, USA, Merly 7821 from Dasmariñas, Cavite, Cora Zoico, Teresita at Erning Alzado from Angono, Rizal, Marjorie Tungal from Japan, Reynalda Calatrava, Celiana Astor Vacal, Vilma Intes from Surigao, Esther Bidang from Hong Kong, Reynante Shena, Maridel Cagbabanwa, Nilda Gallego, Marife Gonzalez from Israel, and Yami Salvador from Tondo, Manila. Maraming salamat po at pagpalain kayong lahat ng puong may kapal.